Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Ikaw ba stress? O may dinaramdam? O gulong-gulo na talaga isip mo? Tumutok lamang at panoorin dito sa Millennial Online TV. May tuturo po ko sa inyong isang paraan upang maibsan at mabawasan niyang problemado ninyong pag-iisip. Ito ay ang Tai Chi Learning Series. Sana po tumutok po kayo at abangan niyo po kung Sabado po ng umaga yan. Dito lamang po sa Millennial Online TV. Salamat po! Barangay, pangunahing unit ng pamahalaan lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalog ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling hanggang na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Mga katropa, tuhayan ang kusinero ng bagong milenyo, si Kuya G, at ipagluluto niya kayo ng masasarap na putahe ng pagkain. At para matuto kayo kung paano ito lutuin na pwede mong ihain o ipagmalaki sa iyong mga kaibigan o kamag-anak. Kung ngayon, samahan natin si Kuya G, si Hener Arriesgado, at ituturo niya kung paano lutuin ang mga masasarap na putahe ng pagkain dito lang sa kusinero ng bagong milenyo. Live dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot dahil iniwan at ipinagpalit, niloko ng iyong minamahal. Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online haralista ng bagong milenyo, si Randel Villados. Naninigas ang aking katawan kapag umikot ng plaka. At haharanahin kayo ni Randel ng iba't ibang awitin para maibsan
ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on! Kung tayo'y matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayong makiduet kay Randel tuwing Sabado ng hapon. Tutok na! Tawag na mga milenyo! Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka. Talakayin, rebisahin, opinyon, palawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa, dito lang sa Millennial Online TV. Ang katropa mo sa pagbabalita. Mga katropa, tunghayan ang kusinero ng bagong milenyo, si Kuya G, at ipagluluto niya kayo ng masasarap na putahe ng pagkain. At para matuto kayo kung paano ito lutuin na pwede mong ihain o ipagmalaki sa iyong mga kaibigan o kamag-anak. Kung ngayon, samahan natin si Kuya G, si Hener Arriesgado, at ituturo niya kung paano lutuin ang mga masasarap na putahe ng pagkain dito lang sa kusinero ng bagong milenyo. Live dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa. Barangay, pangunahing unit ng pamahalaan lokal, kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalon ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot dahil iniwan at ipinagpalit, niloko ng iyong minamahal. Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online haralista ng bagong milenyo, si Randel Villados. Naninigas ang aking katawan kapag umikot ng plaka. At haharanahin kayo ni Randel ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on! Kung tayo'y matanda na, sana'y di tayo magbago. At
pwede rin kayong makiduet kay Randall tuwing Sabado ng hapon. Tutok na! Tawag na mga milenyo! Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko o aking gilid. Ikaw ba stress? O may dinaramdam? O gulong-gulo na talaga isip mo? Tumutok lamang at panoorin dito sa Millennial Online TV. May tuturo po ko sa inyong isang paraan upang maibsan at mabawasan niyang problemado ninyong pag-iisip. Ito ay ang Tai Chi Learning Series. Sana po tumutok po kayo at abangan niyo po tuwing Sabado po ng umaga yan. Dito lamang po sa Millennial Online TV. Salamat po! Talakayin, rebisahin, opinyon, palawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa, dito lang sa Millennial Online TV. Ang katropa mo sa pagbabalita. Barangay, pangunahing unit ng pamahalaan lokal, kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalon ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko ng iyong minamahal? Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online haralista ng bagong milenyo, si Randall Villados. Naninigas ang aking katawan kapag umikot ng plaka. At haharanahin kayo ni Randall ng iba't ibang awitin para maibsan ang iyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on! Kung tayo'y matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayong makiduet kay Randall tuwing Sabado ng hapon. Tutok na! Tawag na mga milenyo! Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko o aking Talakayin, rebisahin, opinyon, palawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa, dito lang sa Millennial Online TV. Ang katropa mo sa pagbabalita. Ayun, salamat ski. Maulang hapon sa ating mga kababayan, sa buong Metro Manila at siyempre sa mga karatig lalawigan at siyempre sa buong bansa at sa ibang bansa.
maulang hapon. Dito umuulan, ewan ko dyan sa inyo kung umuulan. Okay mga kaibigan, ngayon po ay araw ng Huwebes. Maulang Huwebes sa inyo pero kanina po abay napakainit kanina, napakatindi na sikat ng araw, no? Talagang mapapaso ka at talagang nako, kung ikaw ay merong sakit na sa puso, high blood ka, malamang atakihin ka kanina. Pero yan, katulad niya, magandang bandang hapon ay umulan na. No? Sabi nga ng DOST Pag-asa, yan po ay ang Intertropical Convergence Zone. No? Kumbaga sa meron pa rin mga pakalat-kalat, mga ulan sa ibang bahagi ng bansa. Yan po yung ITCC. Okay, sa mga kaibigan, ang oras po natin, anong oras na ba? Alas 4:20 ba? Tama, alas 4:20 po ng hapon, Philippine Standard Time. At syempre, ito na ang inyong programang talakayin, rebisahin, opinyon palawakin, aksyonan, tropa. Siyempre, ako po rin yung magiging kasama, magiging kaututan dila, kajaming, kakosa, kabarangay, katropa, Rosel Lopez. At siyempre kasama natin sa technical side, si Joshua Baltaw Sumulat. Ayan, nadali na. Nadali na natin. At teka muna meron tayong may tinitignan ako may tinitignan ako teka lang para naman medyo masaya ang kantahan natin yan natin. Ayan nakita nyo Sayawan sa aming baryo. Abay paborito yata ni Diyos at pinatutugtog natin. Ang kanilang mga Joshua, paborito mo ba ito? Alam mo, si Joshua, millennial Pero ito pinatutugtog natin, alam ko, anong taon ba ito? obos, hikain pa ang nagbabaho. Kita nyo. Pero huwag niyong tatawanan si Tatay Yoyoy Villame. Dahil po mga kinanta ni Tatay Yoyoy ay talaga namang umani ng papuri, no? At nagkaroon ng mga award. At wala ng hangin. Trombon ay yupig-yupig na rin. Kita nyo kala ko paborito ni Joshua di baguhin na natin, wag na. Baka mamaya si Joshua sabihin pinatutugtog ko ito na lang matutugtugin natin. Ayan, pwede Joshua, pwede. Ayun, pero bago tayo magsimula mga kaibigan, at mamaya itutunghay natin sa inyo ang isang report tungkol sa climate change, ang kalagayan ng klima dito sa bansa, sa pagre-report po yan ng DOST report. At syempre, meron pong pag-uulat ang Philippine Drug Enforcement Agency sa kanilang ginawang BUYBUST operation sa Malabon City kung saan 5 katao po ang natimbog dahil po sa paggamit at pagbebenta ng illegal na shabu. Pero bago tayo magsimula, batiin muna natin yung ating mga katropa peeps, yung ating mga Dabber Cats na nanonood sa atin. Unahin na natin yung ating friend, yung ating kaibigan na talaga namang kaya pala alam ko na sikreto na kaya gumikinis, gumaganda ay dahil po sa pag-inom ng uva Orsity. Mamaya po yan, malalaman nyo kung ano po yung uva Orsity. Yan po ang tsaa, Joshua, ng bagong milenyo. At siyempre binabati rin natin yung ating mga katropang licensed massage therapist. Ayan, to sa mga therapist, kailangan niyo din ito, yung tsaa na to. Dahil ito hindi basta tsaa, kakaibang tsaa. Mamaya mapapanood nyo kung anong ibang klase ito at kung anong naibibigay na idudulot sa katawan ng bawat tao. At siyempre binabati natin si Miss Jackie Adahar, ang nagpo-programa po ng Lunas Herbal. Tama-tama po yan kay Miss Jackie Adahar, itong Uva Orsity, dahil sa iyong programang Lunas Herbal. At siyempre si Miss Jacqueline, bukod doon, si Linda Villagonza, si Miss Gentrono, si Jojo Revilla, Romel Martinez at Haji Crespo. Yan po lahat ay mga LMT. Lahat para lang sa'yo sinta. At gayon din si Ford Tom, si paring Anthony Bautista, buhat po dyan sa Barangay Panghulo sa lungsod ng Malabon. Good afternoon sa iyo, paring Anthony, at welcome sa programang Tropa. Mukhang ngayon ka lang nanood.
At yung sinabi ko sa iyo, wala na, hindi mo na sabi ko sa iyo, dito natin pag-usapan eh. Kay ligaya, oh, tanggapin ang regalo, oh. At yun, si Ma'am Selina Hepolio, no? Siya pong may-ari po nitong sinasabi ko sa inyo na Uva City, no? Okay? At yan po, ay mamaya malalaman nyo kung ano po ang kinaganda at bakit kan dapat uminom nitong Uva City. At saka, hindi common tea mga kaibigan, dapat inumin nyo na. Ito, kakaiba po itong tea na ito. Ito pong tsaan ito ay talaga marami pong mga magagamot sa ating katawan. At may mga patotoo po yan, no? Yun naman patotoo na yan. Alam mo magsalita sila na hindi totoo. Di ba, Joshua? Siyempre, kaya nila sinasabi yun, nangyarit ginawa nila, no? Ako nga nakainom na medyo gumanda ang body nung aking mga intestine. Parang gumanda ang workout, yung working ng aking intestine, small and large intestine. Sinta, basta't nandito ka, ako'y liligay. Unang inom ko pa lang naman, siyempre tutuloy-tuloy natin yan, no? That as long na meron tayong Uva City, talagang ito po yun, no? Sinasabi ko sa inyo, Uva City. Abay, marami po itong may dudulot sa katawan natin, no? Sa katawan ng bawat tao. No, mamaya po, ipe-play natin para makita nyo kung ano po yung Uva City, no? Marami po yan, antibacterial, best natural antibiotic, sa gout, lahat, marami. Basta mamaya po. At ganyan din si Brother Ray Anthony, nanonood sa atin, no? Kaibigan po natin, buhat po sa DCEC Radio Aguila. Ang gusto kong kasama. Ikaw Brother Ray, abay kung ikaw total nagbababike ka, dapat tumira ka rin itong Uva City. Mamaya, malalaman mo yan. Wala na ang dati kong Okay mga kaibigan, bago tayo magpatuloy, ay Joshua, magpakilala muna tayo. At ang programang ito, ay hatid po sa inyo ng Uva City. Panoorin po natin. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Uva City na hindi basta ordinaryong tsaa gaya ng sa iba. Dahil sa taglay ng Uva Tea, ang antibacterial, best natural antibiotic, gout, arthritis, neutralizes acidity, prostate problem, gives extra energy, improve stamina, boost the immune system, fight cancer cell, reduce bad cholesterol, normalize blood sugar level, detoxify toxins, infection of bladder at kidney infections. Naghahanap ba ng mas safe at natural organic herbal na makakatulong para sa mga nararamdaman? O worried pa dahil hindi safe sa labas dahil sa sitwasyon ngayon? Worry no more! UVA Ursi Tea is the answer! The #1 medicinal tea in the Philippines by Best Venture for Beauty, Health, and Wealth. Hindi lang basta tea, dahil talagang makakabuti para sa iyong kalusugan. Helps to boost immune system, reduces blood cholesterol levels, helps to normalize blood sugar levels, detoxify toxins, helps to reduce the level of stress and anxiety, at makakatulong para sa mga nararamdaman tulad ng mataas na uric acid, kidney stones, high blood pressure, UTI, at marami pang iba. Approved by FDA, kosher and CCOF certified, 100% organic, proven and tested, and no side effects. Be healthy and live life to the fullest with UVA Ursi Tea. Now available in selected branches of Mercury Drug, selected pharmacies and supermarkets nationwide. For more details, please contact 0915 308 4112. Lahat ng yan, mga katropa, ay nasa Uva City, ang tsaa para sa bagong milenyo. Inom na, mga katropa. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Uva City na hindi basta ordinaryong tsaa gaya ng sa iba. para sa'yo, pagmamahal na walang katap. Okay, so yan mga kaibigan, at ang take note po, ang Uva City ay nasa lahat na nasangay ng mga Mercury Drug nationwide at sa mga ilang butika at supermarket. At yan po ay murang-mura, affordable, kayang-kaya po ng ating bulsa.
At doon naman po, hindi lang po yan, bukod doon, yung halimbawa yung T-bags po ng OBA or City, halimbawa meron kang rashes, meron kang sa katawan, yung pong pagkatapos mo na siyang gamitin, huwag mo itatapon dahil po yung T-bag pwede mo ulit ilaga, pag nailaga mo ulit, yung pinakakatas niya pwede niyo pong ibuhos kung saan kayo may allergy. At kung may sugat ka, pwede mo rong ibuhos at para madaling maghilom. So yan po ang galing ng Uba or City. Yan po ang tsaa ng bagong milenyo. At doon sa mga gustong maka-avail yan, yan, punta lang kayo sa Mercury. Ngayon, kung gusto nyo naman na kahit paano kumita at magbenta yan, pwede ko kayo makipag-ugnayan dito po sa Millennial Online TV. Ayan, sabi ni Ma'am Selina Epolio, ayan, magandang subukan niyang uba. Opo naman, ma'am, actually may kausap ako, yung sinasabi ko sa inyong therapist na nakainom na siya niyan at parang, ewan ko, depende sa kanya, no? Parang gustong mag-market, ayan, kaya sabi ko mag-usap kami, no? At yun, nanonood din sa atin si friendship, si Rebecca Cruz. Friend, kanina nagpunta sa akin si Rizal, nag-usap na kami, no? Medyo standby lang, dahil nagpunta ako doon sa fiscal's office, wala si Chief, no? At nasa DOJ daw. So, hindi ko lang kung ano darating, hindi ko naman makuha number, ay ibigay ng kanyang mga staff, pero babalikan ko ulit. Okay mga kaibigan, oras po natin, alas 4:30 na po ng hapon, Philippine Standard Time. At tuloy-tuloy po tayo sa ating programang Tropa. Siyempre dito lang sa Millennial Online TV. Ayun, sabi sa atin ni Miss Jackie Lagpao Adahar, ayan, magandang subukan niyang uva. Ayan, yan yung sinasabi ko sa inyo, Ma'am Selina Epolio, yung katropa nating therapist, yung LMT. No? Ayan, dahil siya nakainom na yan, at kaso nag-pandemic lang ngayon, siguro mag-uusap kami kung paano siya makapag-avail, o kung paano, at siyempre, para alam mo naman, may sideline, no? Ganun po. Okay, tuloy-tuloy tayo, Joshua. At siyempre, bago tayo magpatuloy sa ating itutukoy sa inyo na DOST report tungkol sa ating klima, meron tayong report, no? Yung sa PDEA, ito po'y nagkaroon sila ng BUYBUST operation sa Malabon City at 5 katao ang timbog. Marami talagang adik pa, marami talagang ayaw tumigil sa mga illegal na droga. Alam nyo, kaysa magdroga kayo, uminom na lang kayo ng uba. Siguradong may mapapala pa kayo. Okay? Pakinggan po natin ang report. Millennial Online TV News Update. Umabot sa 102,000 pesos na 15 gramo ng shabu ang nakumpiska ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa isinagawa nilang BUYBUST operation sa lungsod ng Malabon. Sa isinumiting ulat ng PDEA Regional Office NCR Northern District Office at sa koordinasyon ng Station Drug Enforcement Unit ng Malabon PNP kay PDEA Director General Wilkins M. Villanueva, ikinasa nila ang BUYBUST operation sa Mabolo Road sa nasabing lungsod na isang drug den. At naaresto ang 63 anyos na kinilalang si Cheryl Panuelos Balidoy alias Mami na siyang target sa operasyon sa Mabolo Putrero Malabon na taga Sitio Gulayan, Barangay Katmon sa nasabing lungsod. Jose Nilo Natagang Glodo, 48 anyos na nangangalakal ng mga basura na taga Estanyo, Barangay Tugatog Malabon. J. Fernandez Patrimonio, jeepney driver, na taga Sangandaan, Caloocan City naman. At Levi de la Cruz Herrera, 46 anyos, isang sidecar driver na taga Tugatog Malabon din. At nakumpiska sa crime scene ang kabuuang 15 gramo ng shabu na umaabot sa 102,000 pesos, bukod pang iba't ibang drug paraphernalias at ID ng suspect na si Balidoy na siya ang target sa operasyon at budel money na may 1,000 piso. Ang mga suspect ay naharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Rosel Lopez, para sa Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Millennial Online TV News. Ayun, so yun mga kaibigan, narinig niyo po report. Siyempre, nag-report po ako galing sa Philippine Drug Enforcement Agency.
Kala nyo si Joshua nag-report. Hindi yun. Hindi naman kaboses ni Joshua. Okay, alas 4:34 na mga kaibigan, Philippine Standard Time. Tuloy-tuloy lang tayo dito sa ating programa ang Tropa sa Millennial Online TV. At sabi naman ni Miss Jacqueline Lagpao Adahar, kung maganda ang marketing yan, pwede natin i-distribute yan, Boss Rosel. Ayan, narinig nyo. Ayan po, Ma'am Selina, yung ating katropang LMT. At sabi naman ni Josar Lasin, yung ating technical engineer, yung ating pinaka-supervisor, no, na technical engineer, audio engineer. Sabi niya, magandang hapon at shout out daw sa tropang kamote. Ayan, sabi niya, nasan ba yun? Ayan, nawala nandyan nakita ko. Ayun, shout out Team Kamote. Ayun, ito po si Josar Lasin. At ganyan din si Kyle Lasin at siyempre si John Carl Baruela, si Sal Bakuta. At sabi pa ni Miss Jacqueline Lagpao Adahar, madami akong kilala na nainom niyan, uva, mga client at distributor ko sa ibang business. Kapag maganda yan uva, isasama ko sa podcast sa Lunas Herbal na program. So ayan, meron na tayong plus sa plugging ng itong uva ursati. Masdan mo ang paligid. Yan, okay. Totoo naman yan, Miss Jackie, na maganda naman talaga ang marketing nito at talaga namang may mga testimony. No? Baka bukas, ma-play natin yung testimonya ng mga uminom na ng uva ursity. Hindi pa sinesend sa akin na Ma'am Selina ni Rem, no, yung secretary, hindi pa sinesend po yung testimony na sinasabi ko kahit kako yung dalawang doktor at dalawang nakainom. So, yun lang hinihingi ko, Ma'am Selina, para magawa natin. Kamay tayo para sa... Ayun, nanonood na rin yung ating kumaring maganda na may bahay po ni Baki Pumagrappler, si paring Leo K, si Cristina Francisco Torres K. Ayan, buhat po sa Malolos, Bulacan. Ayan, sabi niya, tutok na sa Millennial Online TV. God bless, Sir Rosel Lopez. Sabi, God bless din, Mare. At good luck. Baka naman pagka nag-opening yung iyong salon, hindi mo naman ako kumbidahin, ha? Meron po kasi sa salon, doon po sa Malolos. Hindi ko alam kung kailan po ang opening. At kapag nag-opening, i-cover natin yan, ha? At syempre, yung mga i-cover natin, syempre, makita natin kung sino yung mga customer na pupunta ron, ha? Para sa tunay na pagbabago. Ayun, sabi ni Miss Jacqueline Lagpao Adahar, syempre naman, Boss Rosel, basta't nilabas mo sa Millennial, may tiwala ako. Abay, salamat. Palakpakan mo, Joshua! Ha? Loko, masarap magluto si Miss Jackie. Baka pag sinama kita ron, damihan mo kain, ha? Kailangan konti lang. Okay, yan po sinasabi sa atin ni Miss Jackie Lagpao Adahar, ano? At yun na may sigurado. At totoo naman sinabi mo na ito, hindi ko naman to ipa-plug kung hindi naman talaga totoo at hindi mabisa at hindi epektibo sa katawan natin, no? Para sa... Okay, so yun mga kaibigan. At ngayon siguro ay panoorin po natin yung itutunghay natin sa inyo na itong DOST report tungkol po sa climate change, no? Lahat sa mga klima natin, kung bakit, etc., bakit may mga pag-ulan, lindol, etc. So mga kaibigan, pakinggan po natin ang DOST report. Good morning, everyone. In a few minutes or in a few seconds, we will start our 148th Climate Forum proper. Let's start now. Yes po. Hello. Ayan.
Good morning, everyone. Magandang umaga po sa ating lahat and welcome to our 148th Climate Outlook Forum po. So I'm Ana Solis. I'm the Chief of the Climate Monitoring and Prediction Section of PAGASA and your host for today's forum po. So September 22, Wednesday, taong kasalukuyan. Magandang umaga po. So hope na okay po tayong lahat. At free po tayo sa lahat po ng sakit at malulusog po tayo. So hope is lahat po tayo kahit nasa office, work from home setting, kung nasaan po man tayo lahat. Thank you po for joining. So, but make sure you are socially distant and follow health protocols. So, kaya po hanggang ngayon ay meron po tayong virtual climate forum since March 2020. Ano po? So, to all our regular partners, clients, and as well as our new participants at mga taga-pag-asa po, pag-asa colleague, particularly yung mga nasa field station din po. So, magandang umaga po, and this climate forum is Pag-asa's regular user engagement platform being held every month to provide you with the latest updates about weather, climate, flood monitoring ng ating mga selected dams, review ng climate conditions, and then yung forecast po for the next 6 months. So, to start po yung forum natin formally, let me now give you the floor for the singing of our national anthem and Pag-asa hymn and prayer po. To sing a song of love, and with one voice, with one song, we can sing together. Lord, make us strong, make us belong. And if we fall, help us build, always undivided. Love is the key. In unity, let's share His love with another. We are one. We are one bread, one body, one people. United we stand, divided we fall. If we put our trust in the Lord, there'll be melody, love and harmony in every heart. Teach us to pray, Lord, every day. Show us the way, help us feel your loving kindness. Love is the key. In unity, let's share His love with another. We are one. We are one bread, one body, one people. United we stand, divided we fall. If we put our trust in the Lord, there'll be melody, love and harmony in every heart. Okay, thank you very much. Sa manlulupin, di ka masisi.
Thank you very much, dear Anne. Okay. So to formally start our 148th Climate Forum proper, let me give you the floor to Dr. S.P. Kayanan, so our Deputy Administrator for Research and Development, to give her welcome remarks. Ma'am, good morning po. Magandang umaga. Maraming salamat, Ana. Isang mapagpaalang umaga po sa ating lahat at kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa lahat po ng mga nandito ngayon upang saksihan ang ating 140th Climate Forum. Muli po atin pong malalaman ang updates tungkol po sa ating weather, sa ating levels ng mga dams, minomonitor natin mga dams, and of course, titingnan po natin kung ano yung mangyayari dito sa nakikita nating La Nina. Ito po ba ay talagang magpapatuloy? Ano po kaya ang ating ine-expect for the next 6 months? Ilang bagyo pa ang ating mararanasan hanggang sa end of the year? Napaka-importante po ng inyong participation ngayong araw na ito dahil kayong mga stakeholders natin at iba pa nating mga kasama, lalo na po yung mga nangangailangan ng impormasyon tungkol po sa ating klima at sa ating panahon, ay mas maa-update po tayo. Makakapagplano tayo ng maayos para sa ating mga activities, and syempre napakabuti po kung tayo ay prepared. Meron na tayong idea ano kaya ang mangyayari sa atin for the next 6 months. So lalo na po ngayon na sa nakalipas na mga araw naka-experience tayo ng mga pag-ulan. At ngayon naman ay medyo maganda ang ating panahon. So titingnan natin, ano ba talaga ang ating hinaharap. Kami po ay humihingi rin sa inyo ng patuloy na kooperasyon upang maipalaganap po natin itong mga impormasyon na ito, hindi lang sa ating opisina, kung hindi sa ating ibang mga kababayan, kung saan mas makunawaan nila kung ano ang mga hinaharap nating posibleng mangyari lalo na sa ating klima. Kami po ay nagpapasalamat. I think we have here from Philippine Air Force, yung pong mga DRRM officers natin. Maraming salamat po sa inyo. Recording in progress. At saka po, yung welcome po rin po natin yung ating mga kasamahan sa pag-asa, lalong-lalo na yung nasa iba't ibang rehiyon from north to south. So magandang umaga po. And of course, our partners, siguro mamaya babasahin naman natin kung sino-sino yung ating mga kasama ngayon. Sana po patuloy ang ating kooperasyon para po sa ikabubuti ng mamamayan, lalong-lalo na po in preparations for our activities and of course for our safety. So, nabanggit na po ni Ana kung ano yung at stake ngayon, yung ating regular na weather forecast, yung dam updates, and of course yung ating fearless forecast for the next 6 months. So we hope that you will stay tuned, sit back, relax, and let us enjoy habang nakikinig at malaman natin ang mga impormasyon galing sa ating mga resource speaker. Muli po, maraming salamat, and we hope that everybody will be safe, healthy, and productive pa rin kahit po online tayo. Magandang umaga po. Thank you very much, Doc SP. So our ever supportive R&D Deputy Administrator po for that warm welcome. So before we proceed to the presentation proper ng ating mga speakers, so let me acknowledge all of you here at Zoom, and we are also streaming via Facebook Live and YouTube channel po ng Pag-asa. So inside this Zoom, let me acknowledge the presence of the representatives from CDRRMO Malaybalay, National Power Corporation, Gingog City Water District, Bukid Verde or Cavite Biofuel Producers Inc., LGU San Fernando Bukidnon, PCA 123 NCAR, Northern Luzon PRSD,
LGU Talakag, Tabuelan Water District, LGU ng Manalo Fortich. So maraming salamat po sa inyong lahat at good morning po. Philippine Sugar Millers Association Inc., World Food Program, Philippine Red Cross National Headquarters. So Manila, DRRMC, PA, FPOPD, SCC, MDRRMC ng Albano Isabela, 900 Air Force Weather Group, Philippine Air Force, City of Ilagan Water District, QCDRRMO, CDRRMO ng LGU Malaybalay City, LGU ng Cabanglasan, Philippine Air Force, DA CRAW, SN Aboitiz Power Group, PDRRMO of Cotabato Province, AFP, Sugar Regulatory Administration. So medyo mahaba po at madami yung ating mga participants. So magandang umaga po. City of Ilagan, 90 AST, North Luzon Renewable Energy Corporation, Office of Civil Defense, Philippine Information Agency, Mimaropa, National Power Corporation, and then later on po ay pa-admit pa rin po tayo nag-a-admit pa rin po tayo ng mga participants. Kasama na rin po yung mga kasama natin sa YouTube channel at Facebook Live. Magandang umaga po at maraming salamat po for joining in this 148th Climate Forum. So before we start po dito ng Climate Forum, so maraming salamat din po dito sa ating mga facilitators at sa ating mga ICT group. So, ano nga pa ang magiging kalagayan ng panahon for the next 5 days? So, to start with our forum proper, I may now give you the floor to Mr. Christopher Perez, our senior weather specialist ng Weather Division, to give us the weather update. Please. Salamat, Ms. Ana, at magandang umaga po sa kanilang lahat. Allow niyo po akong share screen para po sa ating weather update ngayong araw at maging sa susunod na 2 hanggang 3 araw. So, narito po ang latest weather update natin. Sa ngayon ay wala namang bagyo na nakaka-apekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero mayroon po tayong umiiral na Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Normal po itong nakaka-apekto, lalong-lalo sa central at southern part ng ating bansa pag ganitong second half of every year. Ang Intertropical Convergence Zone sa kasalukuyan nakaka-apekto po sa ilang areas ng southern zone, sa Visayas at sa Mindanao. Kaya inaasahan nga po natin na actually itong Mimaropa, itong Western Visayas, at yung Zamboanga Peninsula ay magiging maulap ngayong araw, may mga kalat-kalat na pag-ulan at ilang pulupulong pagkitat at pagkulog. Sa natitirang bahagi po ng ating bansa, patuloy ngayong mainit, medyo malinsangang panahon, pero may tsansa pa rin ng mga ilang pulupulong dagliang pag-ulan. Minsan may mga kasamang pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo na po sa dakong hapon o gabi. So kung lalabas po tayo ng bahay ngayon, pupunta sa ating mga trabaho or may mahalagang activity outside, bibili supplies para sa ating mga pamilya, mangyari lamang magdala ng payong, dahil kung di man proteksyon sa bigla, lalo na sa dakong hapon o gabi, ay magiging proteksyon po natin sa init ng araw. Samantala, ito nga, yung magiging lagay ng ating panahon, generally, except for the Palao na Mimaropa area, sa Luzon ay mainit at malinsangan. Same as with the western section ng Visayas, ay itong Zamboanga Peninsula na inaasahan natin na maapekto pa rin ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ ngayong araw. Samantalang makikita naman po natin sa ating mga screen ngayon ay isa sa mga numerical weather prediction models na ginagamit ng ating pag-asa forecasters as a tool sa paggawa ng ating daily weather forecast. So pinakikita ng GSM yung forecast na wind for the next 2 to 3 days. At mapapansin po natin dito na sa labas ng PAR, meron tayong circulation. Cyclonic po ito. Posibleng isang low pressure area ang lumapit nga dito sa west or eastern boundary ng ating air responsibility. Samantala, dito naman sa loob ng PAR, wala po tayong nakikita bagyo na makaka-apekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero asahan pa rin natin, sa mga susunod na araw, ay posible pa rin po tayong makaranas ng mga isolated thunderstorm sa Metro Manila. Sa mga ilang piling lugar lamang po itong pinakita natin ngayon. Metro Manila, mas malaki ang chance ng mga isolated thunderstorm, lalong-lalo na sa dakong hapon ng gabi. So basically, sa
Manila, Baguio, Legazpi at Cebu, mainit at medyo malinsangan sa araw, pero may chance ng mga isolated thunderstorm hapon o gabi. Samantala sa Davao naman, inaasahan na natin ngayong araw, maulap or bukas magiging maulap, and then sa darating na weekend ay magkakaroon po ng gradual improvement ng weather. So to sum things up, wala po tayong inaasahang bagyo throughout the forecast period hanggang ngayong darating na weekend. At kung magkakaroon man po ng pag-ulan ay mga localized thunderstorm. Pagamat ganito yung nasa nating senaryo, mangyari din po mag-monitor no, dun sa mga localized thunderstorm advisory at rainfall advisory na ipapalabas naman ng ating mga Pag-asa Regional Services Division. At lahat po ng ating forecast product ay makikita sa ating website bagong.pag-asa.dost.gov.ph. Ating pong daily weather report twice a day ay mapapanood din po sa ating official YouTube channel alas 4 ng umaga at alas 4 ng hapon. Yan po muna ang latest mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang araw po sa kanila. Thank you very much, Chris, for that comprehensive weather update for the next 5 days. Ano po? So wala tayong nakita na bagyo na darating in the next 3 to 5 days. Ano po? And now for the dam status po. So let me give you the floor to Ms. Sheila Snyder, our seasoned hydrometeorologist from the Hydromet Division of Pag-asa, to give us the dam update and status and yung assessment nila forecast. Sheila, may I now give you the floor? Thank you. Thank you, Ms. Ana. Good morning po sa ating lahat. Kagaya po na sinabi ni Ms. Ana, I will be presenting the status of the monitored major dams in Luzon. So let me share first my presentation. To start with, tingnan muna natin yung mga location ng mga dams na minomonitor natin. Umpisahan muna natin dito sa western section ng Philippines na kung saan nandoon yung tatlong series of dam within Agno River Basin. Ito yung ang Buklao Dam sa Bocod, Benguet, ang Binga Dam sa Itogon, Benguet, at ang San Manuel sa Pangasinan. And then we also have here yung Magat Dam sa Cagayan, which is located within the Cagayan River Basin. And then ito naman po sa Pampanga River Basin, meron po tayong dalawang dam dyan. Ito po yung Pantabangan Dam, nandito po siya sa upstream. And then also ang Angat Dam, draining towards Angat River. Ito po yung meron dito rin yung Ipo Dam. And then also the La Mesa Dam, dito po sa Quezon City, of course going to Tuliahan River Basin, Tuliahan River, and then ito pong Paliraya Dam dito sa Maylumban, Laguna. So ito po ang status ng mga dams natin sa kasalukuyan at 6 AM. Ang Angat po ay nasa 201.69 meters at ito po ay bahagyang tumaas ng 14 centimeters mula sa kanyang elevation kahapon. Ngunit ito ay mas mababa, of course, sa normal high water level na natin na around 8.31 meters at mataas naman sa ating rule curve ng 16.5 meters. Ang Ipo Dam naman ay nasa 99.58 meters. Ito ay bahagyang bumaba ng 6 centimeters from the elevation yesterday. At ito ay may 1.42 meters away from the normal high water level. And then ang La Mesa Dam is nasa 78.35 meters. Ito po ay tumaas ng 5 centimeter from elevation yesterday. At ang ito naman ay may 1.8 meters away pa from the normal high water level, which is 80.15 meters. And then we have the Ambuklao na nasa 751.88 meters. Ito ay bahagyang tumaas ng 10 centimeters from the elevation yesterday. At meron po tayong mas mababa ito sa normal high na 752 ng 12 centimeter. 12 centimeter. And then we have the Binga
Ang binga po ay nasa 574.13 meters. Ito ay bahagyang bumaba ng 8 centimeters at mas mababa rin po siya sa ating normal high ng 87 centimeter. Ang San Roque naman po ay nasa 266.14 meters. Ito ay bahagyang tumaas ng 20 centimeters from the elevation po natin kahapon. At malayo pa po ito sa normal high natin na 13.86. But then it is above the rule curve natin na 1.69 meters. And then we have here the Pantabangan dams. Meron tayong 201.30 meters at ito ay tumaas ng 8 centimeters from the elevations yesterday. Mas mababa siya sa normal high na 17.2 meters and then mas mababa din siya dun sa rule curve na 215.16. And then we have the Magat 185.82. Ito ay bumaba ng 1 centimeter and then mas mababa siya sa normal high din ng 4.18 meters. And then mas mataas siya dun sa rule curve natin na 185.07. Ang Kaliraya naman ay nasa 287.71 meters at ito ay bumaba ng bahagya na 18 centimeters from the elevation yesterday. So tingnan naman natin yung comparison niya within yung graph ng Angat Dam dun sa nakaraang 3 taon. So kung mapapansin natin, ito po yung red line, ito yung normal high water level na nabanggit ko kanina. By the way, ito rin po pala yung tinatawag nating spilling level. And then itong yellow line, ito naman po yung rule curve. Ito po yung masasabi natin na itong rule curve is ito yung na-attain niya ang basehan kung saan ay nagagamit natin itong nasa-satisfy niya yung requirements for water supply, irrigation as well as power supply. So kung mapapansin natin, ngayon po ay ito pong blue ay nasa taas po yung rule curve but then mas mababa pa po siya sa normal high. At kagaya ng mga ibang taon, during this third and fourth quarter is tumataas po talaga yung ang water level natin. But then makikita natin during the past months, hindi kagaya ng mga nakaraang taon is hindi naman po bumaba sa rule curve yung ating elevation. And then siguro dahil na rin nasa end na tayo, almost end ng third quarter, maganda rin siguro tingnan natin kung anong mga naging epekto ng mga bagyong nakaraan dito sa ating mga dams. So from July to September, nagkaroon po tayo ng around 7 na mga bagyo. So makikita natin na tumaas ang elevation, like for example dito sa Angat, nagkaroon tayo ng basin rainfall nung July na around 615 millimeters and August is around 387. So ito ay tumaas ang elevation from July to September ng around 60 or almost 16 meters. And then but ngayong September, meron tayong 524 at yung tinaas na niya yun ay almost 7.86 meters naman from September 1 to current elevation. So halos kalahati po is nanggaling ngayong September. So whereas itong lamesa naman, this is the comparison naman din ng 3 years nila. So kung mapapansin natin, hindi naman natin na-reach yung spilling level sa mga nagdaang buwan or dun sa mga nakaraang bagyo. So by the way, wala po itong gate, so automatic na kapag na-reach na po yung 80.15 is tatawid na po ito dun sa Tulyahan River. I mean, dadaloy na po sa Tulyahan River. And then we have here the San Roque Dam. Ito na rin po yung comparison ng graph niyan within 2021 and 2020 and 2019. So makikita natin na masyadong mababa during second quarter ang ating elevation, na even bumaba pa below the rule curve. So as expected, ito po ay tumaas ngayong third quarter dahil po dun sa mga nakaraang bagyo.
So similar din po ito sa naging graph niya for last year. So kung makikita natin dito sa graph natin, ito yung mga bagyo, pitong bagyo. Nagkaroon tayo ng mga pag-ulan nung malalakas na mga pag-ulan noong July dahil dito sa mga bagyong ito, July and August, which is around 500 millimeters. And then makikita natin na tumaas talaga ng around 35 meters from July hanggang ngayon ang ating elevation. But then ngayong September, parang kalahati kasi dahil nagpakawala rin yung Buklaw and Dinga Dam. So hindi po ito dumaloy ng Agno River, instead nasalo po ito ng San Roque Dam. So tumaas po yung elevation niya at na-reach niya po ngayon yung current elevation na. So almost 35 meters ang tinaas from July. But then ngayon nagkaroon itong Julina and Kiko is around average 253 millimeters of rainfall. So tumaas ito from September 1 is around almost 4 meters ang itinaas niya. So ang mas malaking bahagi nito ay during yung passage nung I think this is enhanced by southwest monsoon, kaya as expected talaga is nagkaroon talaga ng nakapag-recover itong San Roque. And then we have here the Pantabangan Dam. So ito na rin yung comparison ng Pantabangan Dam, mas mababa pa siya sa full curve kagaya rin ng mga nakaraang taon, mababa siya sa rule curve, but then tumataas naman ito during the last quarter. So yun po. So ito naman yung graph niya from July to ito yung mga naging epekto ng bagyo. So around 247 and 270 millimeters lang both July and August ang accumulate nating mga pag-ulan dito sa 5 bagyong ito nung July and August. And then at dahil nga po doon nakapagtala rin po tayo at kasama na po pala yung yung rainfall no September, so nakapag-increase siya ng around 15 meters. So since minimal din lang yung mga pag-ulan nitong nakaraang Julina and Kiko dito sa Pantabangan watershed, nag-increase lang, malaki na rin ang in-increase pa rin pala. So around 7.22 meters pa rin. So kalahati nung total nitong in-increase niya from July to September. So here naman yung Magat, merong rise and fall nung graph natin within a year, but then so ngayon kung titingnan natin yung graph dito, medyo mababa siya sa rule curve nung mga nakaraang buwan, but then tumaas na naman din po siya dito during this third quarter. So ito po 'yon. So sa 7 na bagyo, so meron po tayong 290 millimeters and 245 nung July and August, at ang naging resulta and 151 nung September, nang resulta nito ay nagkaroon po ng pagtaas ng around 16 meters from the elevation dahil po dito sa mga naitala nating mga pag-ulan, at ang malaking bahagi nito ay during nung passage nga ni Julina and Kiko na nagkaroon po tayo ng increase ng around 10.58 meters. So ito naman po is yung assessment natin for the month of October. So nakita na natin yung mga naging trend niya for the past month. So ano po ba yung ina-expect natin for this coming month? So base sa forecast rainfall na ibinigay ng CLIMS, ang GAT ay nasa 357 millimeters. So given na 83 CMS yung allocation niya, in-expect natin na bababa ng 199.8 meters from our elevation today or yesterday. Yesterday po kasi ito na igawa. So 201.55. So but then mas mataas pa rin naman po siya sa kanyang rule curve na 197.3
around 2.5 meters. So, ang normal high natin is nasa 210. Ang estimated basin rainfall to reach this 210. So, kung may event tayo na mangyayari is around 702 millimeters pa po. So, ang San Roque naman po, isang forecast basin rainfall for the month is 104. Whereas ang dam allocation is around estimated to around 49 cms. Ang ini-expect natin na bababa ito bababa ang elevation nito at mas mababa siya ng 28.65 sa kanyang rule curve. So to reach this normal high water level or the spilling level, we need at least 1,044 millimeters na rainfall. And then we have here yung Pantabangan, yung 216 millimeters na forecast for the basin with the dam allocation of 6.82 cms. We are expecting na medyo bahagyang tataas ito to 204.39. But then, mas mababa pa rin siya ng 14.15 sa rule curve. And we are para ma-reach niya ito or ma-reach niya itong normal high water level, we need an estimated amount of 1,240 millimeters of rainfall. And for Magat Dam, ang forecast basin rainfall is around 209 millimeters. Ang dam allocation is 14.5. Kung ano natin po ito, ay maaari niyang maabot ang kanyang 190 na spilling level. And then ang mas mataas siya ng 4.79 sa kanyang rule curve. And then kasi dahil nga medyo sensitive ito dahil malaki yung watershed pero maliit lang yung ating reservoir. So we need around 84 millimeters na ulan at talagang ay mapupuno ito. So yun lamang po. If you have questions, pwede rin po kayong tumawag or mag-email po dito sa amin. Maraming salamat po. Thank you very much, Sheila, for that very comprehensive presentation, yung ating mga dam status and yung forecast or assessment for the next month. So if you have some clarifications, comments, suggestions, so kindly reserve it during our open forum later. So you can type here at our chat box yung pong mga questions nyo, clarifications, and we also encourage yung mga FB participants natin and YouTube joiner, more than 160 based dun sa last monitoring po natin. So you can also type your questions and clarifications. So may mga facilitators po tayo na kukuha din ng mga questions nyo. And to continue, we also need to acknowledge pa din po yung mga bagong participants natin from GMA 7, Southern Luzon PRSD. So meron din po tayong mga more than 160 FB and YouTube watchers po. So magandang umaga po at thank you for joining sa buong lupalo po or parte ng Pilipinas. As well as yung mga colleague po natin dito sa Pag-asa Central Office at sa mga PRSDs po and field stations and so on. So maraming salamat po and good morning. So ano nga ba ang naging kalagayan ng ating panahon noong nakaraang buwan ng August at saka po etong September ng taon? Ano-ano ang sanhi at naging dulot nito? So mga ka-Zoom, ka-FB, ka-YouTube. So ito po si Ms. Remedios Sherbo, our senior weather specialist from CAD-CLIMS para ibigay po sa atin ang climate review during the past 2 months. So take it away, Ms. Remy. Thank you, Ms. Ana. Mag-share ako ng screen. Kita na po yung screen ko. Okay na? Hindi po. Okay na? Yes po. Thank you. Magandang umaga po sa ating lahat. This morning, I'm going to present the climate review for August to September 19, 2021. Yung contents po ng presentation ko are
yung recent ENSO conditions, yung mga weather systems na naka-apekto sa atin during the period, climate assessment ng rainfall and temperature, at yung summary. For the brief, magbigay lang po ako ng konting brief review ng tungkol sa ENSO. Dito po, El Niño Southern Oscillation or the ENSO, it is a large-scale variability resulting from the interaction between the ocean and the atmosphere in the tropical Pacific. Ano man daw pong pag-iinit o paglamig na nanggaganap dito sa karagatan ay merong epekto sa ating rainfall. Meron pong tatlong phases of ENSO. Yun nga po, yung El Nino, La Nina at neutral. Pag may unusual warming sa Central Equatorial Pacific, dun po meron tayong El Nino. At pag may cooling naman po, La Nina. At pag walang El Nino or La Nina, ay neutral condition. For the SST departures in the tropical Pacific during the last 4 weeks, yung equatorial SST po, dito makikita nyo kasi yung mga blue colors, nagsisignify siya ng cooler temperature. Yung SS negative, yung anomaly niya, ibig sabihin mas malamig yung karagatan. At pag naman kulay dito sa 0.5 to 3, papunta sa red color, mas mainit na karagatan yung nangyayari. For the August 15 to August 11, September 11, 2021, yung near to below average across the most of the equatorial Pacific and were above average in the Western Pacific. Dito daw po ay above average, pero dito near to below average. And for the ENSO indicator, since yung ENSO ay interaction ng ocean at atmosphere, meron tayong minomonitor na dalawang indicators. Yun nga po monthly sea surface temperature para sa ocean counterpart ng tapos yung sa atmosphere naman itong SOI. Dito makikita natin sa graph from August 2019 to August 2021, yung red color kasi na to, tsaka yung blue color, ito yung threshold para sa neutral condition. And pag ang SSTA ay more than 0.5 and above, dun tayo may El Nino, at minus 0.5 and below, La Nina. Sa ngayon, for August 2021, makikita natin within the neutral level naman yung kanyang yung threshold ng yung observed SSTA tsaka yung SOI. For June, July, August na pag-asa ENSO monitoring, makikita natin dito sa graph yung SST anomaly for June, July, August. Kung gusto nga po pala nyo i-view itong mga mapa na ito, makikita nyo po sila dito sa ilalim, Southeast Asia Climate Monitoring pag-asa sa pag-asa website under ng analysis SST ng 2021. Makikita natin dito, the sea surface temperature anomalies SSTAs across the tropical Pacific, near average po siya from 0. Degrees centigrade to 0.5. Pero slightly warmer naman siya sa Western Pacific. Then for the August 21 SSTA, yung sea surface temperature niya across the tropical Pacific were still near average pa din at slightly warmer than in the Western Pacific. Next is the historical El Nino. Dito sa table na to from 2009 to 2021, makikita nyo yung mga year o yung mga months na meron tayong El Nino, yung mga red color, at kung kailan yung mga year na meron tayong La Nina. Pag black, yun yung mga year na neutral condition. Kagaya po dito ng 2021, ito black na kasi nga ngayon tayo nasa neutral condition. Pag neutral condition, ang pag-asa ay nag-i-issue ng monthly climate assessment and outlook. Makikita din po ito sa aming website wherein makikita mo, dinidescribe nyo sa unang paragraph, dinidescribe nyo yung ENSO. Then meron siyang assessment in August, dinidiscuss niya yung mga weather system na nangyari, yung rainfall assessment, tsaka yung tungkol sa temperature. Then naman sa lower part, yung outlook for September, ano ba yung weather system na mararanasan ina-expect natin, yung gaano karaming ulan ang inaasahan natin at yung temperature.
And for this monthly climate assessment and outlook na inisyu noong September 6, 2021, nakalagay dito, ENSO neutral condition will persist in the tropical Pacific. At the same time, meron tayong La Nina watch. Near to slightly cooler than average sea surface temperature observed and favored to continue until the July, August, September 2021 season. Yung most climate models indicate that La Nina is more likely to start in October, November, December 2021 season, but is not predicted to persist long enough to continue as La Nina event. Yung last September 13, 2021, PAG-ASA issued a press statement on La Nina alert. PAG-ASA recent climate monitoring and analysis indicate that La Nina may emerge in the coming months. And there is a 70 to 80% chance of La Nina forming in the last quarter of 2021, which may persist until the first quarter of 2022. Ito po yung laman ng ating press statement. Then, yung pong ating kaninang monthly climate and assessment and outlook, may counterpart po siya na simplified version. Dito po sa kasi, yung monthly climate assessment, we represent through graphics. Dito kasi makikita mo kagad yung overview about ENSO. Yung through graphics, madali siyang, parang nakaano na siya, yan. Madali mo na siyang makita yung assessment in August, ano ba yung mga weather systems, tapos yung rainfall condition ba natin, ano ba, naging below normal to near normal most part of the country. Parang nakasama rin na siya. At the same time sa graphics, ganun din naman sa outlook in September 2021. Ano yung expect nating weather systems, yung rainfall condition, at yung temperature. Yung laman nito, yung content nito, ito yung nakalagay din dun sa ating monthly climate assessment and outlook na wordings kanina na pinakita ko. And for the weather systems that affected the country for August to September 19, 2021, nagkaroon po tayo ng mga thunderstorms, yung mga localized thunderstorms at yung iba severe thunderstorm talaga namang nagbigay ng napakaraming ulan. Naka-apekto din po sa atin yung easterlies, yung southwest monsoon, mga low pressure areas, intertropical convergence zone, na lahat na to, ito yung mga weather system na nagbibigay ng mga pag-ulan. Pag naman po tayo nakaranas ng mainit o maalinsangang panahon, ang nakaka-apekto naman po sa atin ito ay yung reach of high pressure areas. At nagkaroon din po tayo ng mga tropical cyclones noong August 3 at noong September 2. Noong August si Tropical Depression Goryeo, si TS Waning at the STS, Severe Tropical Storm Isang with international name, yung Lupit o Mais, Monson, tsaka Chantu, yun po yung kanilang mga international name. Next, ipipresent ko naman po yung aming rainfall assessment, pero understanding our rainfall maps. Dito kasi pinipresent natin niya through maps. Pag mga red color, ibig sabihin lang doon, yung ulan na natanggap ay less than 40%, way below normal. Pag naman yung natanggap ng ulan, kung ikukumpara mo dun sa normal ay 41 to 80% yun po yung below normal, at pag 81 to 120% near normal, at pag ang ulan ay greater than 120, yun ay above normal. Sa pag-compute po ng percent normal, yung actual rainfall of the observed rainfall, i-divide sa normal rainfall times 100%. Dito po yung monthly rainfall natin for August, yung percent of normal niya, makikita mo talaga yung below normal, yung mga yellow, ay yung generally, yung buong country or most parts ay nakatanggap ng below normal to near normal rainfall. Kung ipa-percentage mo siya, 0% way below normal, 42% po ang below normal, 50% ng full country ay 50% ng country ay nakatanggap ng near normal at 8% ang above normal. For the rainfall per province, kung gusto niyo naman makita yung detailed na data na in terms of millimeter and percent normal by province, ito po yun. For CAR hanggang ARMM. Ito po yung mga values niya. Kung ano yung corresponding color niya at percentage sa percent normal, i-detailed lang po through rainfall, ng rainfall per province. Next, for the actual rainfall ng September 1 to 19, ganun din po, parang kagaya kanina, yellow to green, below normal to near normal. Halos unti-unti lang talaga yung above normal. At ito lang yung sa way below normal. Pag i-percentage mo siya,
1% ng country ay nakatanggap ng way below normal, 49% below normal, 46% near normal, at 4% lang po ang nakatanggap ng above normal. And for the rainfall per province, actual rainfall per province na table, dito, ito in terms of millimeter, dito naman yung percent normal for the whole Philippines, yung province. For the temperature assessment and observed extremes, for August 2021, dito po sa legend namin, pag nakakita yung pong mga bilog na pula, way above average, o yung mainit na temperatura yung naranasan sa lugar na yon, mas mainit. Pag blue, mas malamig, at pag puti, neutral or near average, normal or near average yung temperature. Kung baga sa yun yung talagang nararanasan nilang temperature, normal sa kanila yon. For the recorded extreme for the month of August, ang highest recorded po ay 39.1 sa Iso Etiague noong August 7, at ang lowest naman po ay nakapagtala sa Baguio City at BSU La Trinidad noong August 2022, August 24 sa BSU ng 15.8 at 14.5 respectively. For Metro Manila, ang naranasang pinakamainit na temperatura ay 35.9 sa NAIA Pasay City noong August 13, lowest 23.3 Port Area Manila noong August 20. May mga station po tayo sa Pag-asa po kasi nag-observe sila ng mga temperature, at dito sa mga lugar na to na-surpass nila yung kanilang mga extreme na recorded temperature. Kagaya po ng Cotabato City, ang new record highest niya ay 36.3, Malaybalay 34, Zamboanga City 35. Nabit po nila o na-surpass nila yung mga dati na nilang record nung kagaya nito, ng Cotabato noong 8/11/2020, yung Malaybalay noong 8/7/2000, at nung Zamboanga City noong August 31. Ito po para sa highest temperature. Para naman po sa lowest temperature, isa lang po yung na-record natin na nakapagbit ng kanyang extreme, yung Daet Camarines Norte 19.8 noong August 25, 2021 at noong August 26, 2021. Yung kanya pong dating extreme ay 20 degrees centigrade noong 8/30/1995 at 80 August 25, 2017. For the September mean temperature anomaly, makita natin maraming puting bilog. Ibig sabihin, halos near or normal ang temperature na naranasan nila. Meron lang mga cooler, itong mga blue, tapos yung red, yung warmer. Mas mainit dito sa mga estasyon na to. Extreme for the month of September 1 to 19, 2021, ang highest recorded niya ay 40.3 na itala sa Cotabato City noong September 1, 35.8 sa Tuguegarao City noong September 15, at ang lowest recorded temperature naman niya ay 35.8, 14.9 sa BSU La Trinidad, yung 35.8 sa Baguio City noong September 3, at yung 14.9 sa BSU noong September 15. And for Metro Manila, ang highest niya ay 35.3 sa NAIA Pasay City noong September 14, ang lowest recorded temperature niya ay 22 degrees centigrade sa Port Area Manila noong September 14. And for the historical record, ito yung buong taon na, buong country na, yung highest niya ang na-record ay 42.2 sa Tuguegarao noong April 22, 1912 at noong May 11, 1969. At ang pinaka-lowest, ang pinakamababang na-record ay 6.3 sa degrees centigrade sa Baguio City noong January 18, 1961. For Metro Manila, ang pinakamainit na naitala ay 38.6 sa port area noong 5/17/1915 at 14.5 sa port area. Ang lowest naman ay 14.5 sa port area noong January 11, 1914. Pero for 2021, ang covered lang po niya ay January to September 19, 2021. Ang highest niya ay 41.6 sa Iso Etiaga Isabela. Ang lowest niya ay naitala sa Baguio City at BSU La Trinidad ng 9 at 7.9. Sa Metro Manila, 38.6 sa NAIA, 19.3 sa Science Garden, Quezon City noong February 20. For the TC Passage and accumulated rainfall, dito po sa graph ng August 2020, ito nga po yung mga bagyo na nangyari. Si Tropical Depression Goryo, si Waning, TS Waning with International Wind Lupit, at si Severe Tropical Storm Isang, si Mais. All these theses that make landfall, hindi po sila naglandfall. Kung makikita nyo ang lalayo ng kanilang at hindi rin naman siya ganong nagpaulan during August.
Pero si Severe Tropical Storm Isang slightly enhanced the southeast monsoon, which brought rainfall in some parts of western and central Luzon. Kasi po ang layo ng track niya, in-enhance siya sa southwest monsoon. Well, ito naman, yung cumulative rainfall and track of Typhoon Julina, pero ito si Julina, masyado siyang destructive din. For the month of September, ito yung unang bagyo, ito yung kanyang track, makikita natin, ito yung mga rainfall, accumulated rainfall, ito yung naitala niya, naibigay niyang rainfall from September 6 to 9. At ito naman yung kanyang mga landfall. Thank you sa Weather Division, nakuha ko yan sa PowerPoint nila. Nagkaroon siya ng 9 na landfall. Makita natin dito, unang landfall niya sa Hernani Eastern Samar, sa Daram, sa Santo Niño, sa Almagro. Yung panglimang landfall niya ay Tagpulan, Dimasalang, sa Torrijos, ayun, Marinduque, sa San Juan, Batangas at sa Maribeles, Bataan. Habang binabagtas niya yung habang nagla-landfall siya patuloy. Kasi yung landfall, pag kunyari, dagat, lupaan, yung pag sinabi po kasing landfall, pag nag-touch siya ng kalupaan. Kaya ito, kasi dagat, lupa, kaya ang dami niya naging landfall. At napakaraming ulan na dala si Tropical Storm Jolina. At the same time, habang nandito siya, nandito rin si Kiko sa kabilang side. Pero mamaya na si Kiko. Accumulate rate, dito sa table na to, sa graph na to, makikita natin yung rainfall from September 6 to September 9, kung paano siya dumaan, kung saan yung dinaanan niya, doon siya nagbigay ng mga pag-ulan kagaya nito. Yung nung September 6, nandito siya sa may summer. Ang dami niyang binigay na pag-ulan sa Vista Leyte, itong mga blue color, sa Tacloban City at sa Catbalogan. Ganun din naman sa Giwan. Noong September 7 naman, ito yung maraming mga pag-ulan niya. Yun nga po palang matulid, maputi, at saka Angat, ito mo yung mga dams rainfall natin na hinihingi natin sa kanila at sinasama natin sa ating analysis. Noong September 8, yung mga yellow color at noong September 9. All in all, marami din siyang binigay ng mga pag-ulan. Ito sa more than 300 at dito nga sa Tacloban ay almost mga 140 dito. For the impacts of Typhoon Julina sa Eastern Samar nga, makikita this picture from Rockler. Ang daming may nasugatan, may na-injured. Tapos nawalan din sila ng power. Ito po yung kanilang damages. Habang naglandfall sa Eastern Samar, nawala ng kuryente at malakas po yung hangin. Dito naman nung nasa Masbate naman siya yung fishing sector naman yung kanyang naapektuhan. Ito yung kanilang dagat. Talagang malakas, 8 persons still missing at 13.7 million worth of damages in Masbate fishing sector. Dito naman sa Lumobo, sa Masbate pa rin po talagang damaging siya. Then, hindi rin po nakalagtas ang Metro Manila sa mga pagbaha. Na-cancel yung flight noong September 7, walang pasok sa mga klase at office work suspended due to Typhoon Jolina. At yun naman pong nagkaroon din po ng mga hydrological dam situation or ini-issue po ito ng HMD. Nagbibigay sila ng warning kasi nga continuous increasing due to heavy rain induced by severe tropical storm Jolina. Sa Ipo Dam, yung possible daw po yung mga low-lying areas yung natabi ng riverband kagaya ng Angat River, North Sagay. Kasi po, tiga dito kasi ako kaya binabantayan din namin to. Dito ako sa Plaridel, pero ngayon sa Baliwag ako nakatira. Then, yung from business world, yung mga heavy rains din po, saan lugar to? Sa Cavite. Kasi dumaan din, naapektuhan din sila, pakalakas daw po ng hangin doon. Sa Jolina displaces 12K in 4 regions, including kasama daw po yung Mimaropa, Bicol, Western Visayas, and Eastern Visayas. Yung sa DA naman, na initial assessment nila 179.57 million at yung mga Meralco customer, napakaraming bahay at mga establishmento ang nawala ng kuryente, mga lugar. Then for Typhoon Kiko, eto nga yung associated rainfall niya, ay yung halos yung ulan niya ay malayo siya. Na-enhance niya si Southwest Monsoon, yung kanyang mga pag-ulan dito sa mga western section in most parts of Luzon, especially in Ilocos Region, Car,
Central Luzon, Calabarzon, Metro Manila, and Mimaropa, at saka yung Western Visayas. Ito naman po sa table, makikita niyo yung mga ulan na pinagbigyan. More than 100, ito yung mga station na nakapagtala ng more than 170 mm hanggang San Jose Occidental, Mindoro. Ito po yung kanyang table. At ang pinaka-hardest hit ni Kiko ay ang Batanes. Type in si Kiko ay made landfall in Ivana, Batanes on September 11, 2021. Nagbigay siya ng napakaraming mapag-ulan at strong winds up to 215%. Nung nag-browse po ako ng nakita ko sa FB, si Miss Opel Ibala, nag-post siya ng mga picture ng Masbate, ng Batanes. Ito na po yung kinuha kasi ang dami talagang picture na pinost, napakaraming damages na Ito yung mga bubong, mga puno. Sabi niya, Batanes our place where Ibatans. Sanay daw po sila sa mga bagyo, pero ibang klase daw po itong si Kiko. Ito pa yung mga impacts ni Kiko sa Batanes. Kahit mapabakal siya, kahit mapabato, yung mga bahay, kahit maganda, ayan, talagang lalo na yung maliliit na bahay, talagang wash out sa kanya. Kahit malalaki yung puno. Talagang, photo credits po uli kay Miss Opal Ibala. Sabi nga niya, hagupit ni Kiko sa Batanes, pero at least zero casualty sila. Kasi nga, although nakapaghanda sila, pero talagang hindi maiiwasan yung mga naging damage si Kiko. And for the monthly climate, lang po to additional information. Monthly climatology of tropical cyclone tracks from 1948 to 2016. Pag po August, ito yung mga usual track natin. Ito yung mga inaasahan nating track pag August, and for September, kung saan siya dadaan. Ito po yun. And for the tropical cyclone frequency for August, kinuha ko po yung lahat ng average ng August from 1950 to 2020. Plinat po siya. Then, nilagyan ng color. Ito yung, kunyari, 1951. Year to na El Nino. Yung blue, ito yung mga year na La Nina. Tapos yung black, ito yung mga year na neutral condition tayo. Halos 7, yung makikita mo yung maraming matataas na bagyo pag during August ay nangyari nung mas marami ng neutral condition. Then for September, average din po ng 1950 to 2020, yung red color nga po yung El Nino, ito po yung kanyang average number o frequency na nangyaring bagyo during September. And for the summary, ENSO alert system natin ay La Nina alert. Ang August 2021 na rainfall, below to near normal rainfall condition were experienced in most parts of the country except for some patches of above normal rainfall in condition in Catanduanes, Eastern Samar, and Caraga region in Mindanao. Tapos naman, ang ating temperature, average is slightly warmer than average surface air temperature were observed in most parts of the country. Then for September, below to near normal din ang ating ulan in most part of the country except in Isabela. At ang ating temperature, generally near average din po to slightly above average in most part of the country. Ayun lamang po at maraming salamat. Miss Anne, thank you po. Okay, thank you very much. Maraming salamat, Remy, para dyan sa comprehensive na well-detailed review ng climate conditions. Ano po? So maraming salamat po and good morning din po dun sa mga new joiners natin. So sa mga agency partners po namin, di namin nabanggit kanina. So pagpaumanihin po, so maybe next time we will encourage you to rename your profile name with your agency or office name and then yung name nyo po. So this time, so mag-photo ops po muna tayo for documentation purposes. So kindly turn on your video for our short photo ops po. So nandyan din po kasama natin yung mga joiners natin from Land Bank of the Philippines, Philippine Red Cross National Headquarters, PSMA. So lahat din po yung mga LDRRMO4. So good morning po sa ating lahat. So dun sa hindi po natin nabanggit, umanihin po. So good morning po sa ating lahat. So kindly turn on your video please. Hello po. So,
We have 5 batches po for these photo ops kasi medyo marami po tayo inside the Zoom ngayon. So, kindly keep smiling po hanggang sa matapos po tayo. So, hindi po tayo mangangawit niyan kasi positive naman po ang mag-smile na masters. So, first po natin na batch. So, 1, 2, 3, smile. Okay. So, for the second batch po natin. Okay, second batch. 1, 2, 3, smile. Okay. So, we have our third batch. So, keep smiling, everyone. Okay, third batch. 1, 2, 3, smile. Ayan. And fourth batch. Okay, fourth batch. 1, 2, 3, smile. Okay po, last batch natin. Fifth batch. So, fifth batch, ready? 1, 2, 3, smile. Yan. So, thank you everyone. Maraming salamat po. Thank you, Ms. Jaran. Thanks, everyone. So, dumako na po tayo sa most exciting steering part of this forum. So, yung our fearless forecast for the next 6 months. So, let us hear it from Ms. Lucy Abastillas, our senior weather specialist po from PAG-ASA. So, to give us the climate outlook for the next 6 months from October to March. Lucy, take it away. Thank you, Miss Anna. So, I'll share my screen first. Okay. Oh, sorry. Can't see my screen. Wait. Ba't hindi ko siya makita yung screen ko pag nag-share? Select window. Ba't kita ba yung screen ko? Hindi. Di po. Let us stick with the ICT. At dito na lang ako sa ano dito na lang sa ano sa yan. Ayan na, okay na, Lucy. Okay. Okay, slideshow, Ms. Lucy. Ayan. Okay, good morning po sa ating lahat. And I will present the climate outlook for the next 6 months, that is from October up to March of next year. So the content of my presentation is, as usual, we have the ENSO status and the climate outlook that includes rainfall, temperature, dry day, and tropical cyclones, as well as extreme temperature forecast, and then summary. Napakita na to kanina ni Ms. Remy. So yung pinakita niya is from August 15 to 11 of September. So ito po yung next na week na SST or sea surface temperature anomalies in the tropical Pacific, na kung saan nakikita pa rin natin na we're near to below average across the Pacific, which range from 0 to negative 0.5, slightly cooler dito sa tropical Pacific, sa central and eastern equatorial Pacific, at dito naman sa western Pacific, nakikita natin na yung kulay orange to red, ibig sabihin warmer than average dito sa western Pacific. And for the weekly na sea surface temperature departures over the 4 Niño regions, kung saan ito po yung region na ito ang minomonitor natin kung ano ba nangyayari dito, either nagko-cool siya or nagwo-warm, ito po ay nakaka-apekto sa ating klima dito sa ating bansa and other parts of the globe. Pero sa ngayon, nakikita natin na yung temperature ay still sa Niño 4 and Niño 3.4, nasa neutral condition, slightly cooler siya than average, but nasa neutral threshold levels pa rin siya, except for Niño 3 na negative 0.6 dito sa Western Pacific naman
malapit sa Western Pacific na area. And then sa Eastern Pacific layout is still positive. At ito po yung sa surface ng karagatan sa Tropical Pacific. Ito naman yung sa subsurface o from the 0 up to 300 below yung ating sa SST pala ang 300 from 0 to 300 below the surface. Ito po yung temperature kasi tinitingnan din natin kung yung sa ilalim ba ng karagatan is malamig din o mainit kasi ito po yung magsusustain kung ano ba yung mangyayari sa ating si surface temperature doon sa Tropical Pacific. So sa ngayon, since October up to March of this year, we have seen negative anomalies kung saan nagkaroon tayo ng La Nina, the previous episode ng La Nina natin. And then, nag-positive siya ng mid-March up to July. And since July of this year, nagkaroon na naman ng cooling na kung saan nasusustain niya until this first mid-September, na kung saan mas lalo siyang lumalamig o nag-increase yung kanyang negative anomalies. So, ibig sabihin, ito po kasi magdedictate na kung pwede ba tayo magkakaroon ng sustained na cooling doon sa Tropical Pacific, na magkakaroon tayo ng La Nina uli, or hindi siya masusustain because of what is happening also in the subsurface. Ano ba yung ENSO outlook natin? Will La Nina re-emerge? Re-emerge because we have just finished the 2020-2021 na La Nina. During last June, we have already issued the last or the final La Nina advisory. And then in July, we issued the La Nina watch. And then sa ngayon, ito na naman yung ating tinitingnan. Ano ba yung mangyayari in the coming months? So this is the model that shows na kinukuha na natin ng ating forecast. This is from the IRI-CPC or the International Research Institute and Climate Prediction Center of NOAA na mga prediction based on mga different models. We have 22 models in total. 16 na dynamical models and 6 na statistical models. So itong mga models na ito nagpapakita, ang average ng all the models shows na yung ating sea surface temperature from September, October, November season until the January, February, March season ay mas ma-reach niya yung kanyang threshold, which is negative 0.5 and below, threshold for La Nina, and then most of these models show below average SST conditions likely to cool further in the coming months. So tulad ng makikita natin dito sa mga anomalies na ito, na mas lalo siyang lumalamig from September, October, November season until December, January, February season, and then comes January, February, March, medyo tumataas na naman siya. So during the September, yung La Nina conditions are favored over ENSO neutral. So mas malamang yung ating tinitingnan na La Nina conditions kaysa doon sa neutral conditions. And this re-emergence of La Nina, kanina sinabi ni Ms. Remy kasi previous IC yun na hindi siya ma-meet. Pero dito sa bagong forecast na ginawa, this re-emergence daw of La Nina is predicted to potentially persist long enough to constitute a La Nina event. So kaya tayo continuous yung ating monitoring kasi may pagbabago doon sa ating mga forecast previously at sa ngayon. So ito naman yung ibang models na tinitingnan natin. Not only one model ang tinitingnan kung meron bang re-emergence ng La Nina or neutral pa rin. So based din dito sa ECMWF na models, makikita din natin na halos ng mga sets of models ng ECMWF na tinitingnan, halos nasa negative anomalies din siya. Ibig sabihin cooling ang pinapakita ng models. And then also from the CFS version 2 shows din na mas dito sa negative anomalies na consistent siya for La Nina, which predicts the transition to La Nina in the next month or October. Dito makikita natin na September hindi pa siya na-reach yung negative 0.5, but comes October, dito na siya sa threshold ng La Nina in the next month, and La Nina to continue through fall and winter. So
fall and winters, September, October, November, and December, January, February, up to pwede siya sa hanggang January, February, March. So ito makikita natin dito sa, ito yung cooling dito sa Tropical Pacific. It shows yung kulay blue, ibig sabihin mas malamig siya kaysa normal. At ito naman yung probabilities. So pag titingnan natin itong graph na to, tatlo yung kulay niya, red, blue, gray, and red. So ang blue represents La Nina, ang gray represents Enso neutral, and yung red represents El Nino. So dito sa dalawang graphs na to, from left and right graphs, itong early September natin na probability forecast, this was taken from the August initial conditions plus the expert judgment ng mga climate scientists natin from NOAA and IRI. And this one naman, dito sa mid-September, this is purely model output based dun sa September initial conditions and without the intervention ng mga climate experts. So dito sa early September shows na yung ating probability for La Nina is more than 60% from August, September, October, and until January, February, March. And more than 70% more than 70% sa October, November, December, and November, December, January season. And then sa mid-September, which is based on purely model, before is August IC, hindi nakikita yung La Nina na probability na mas malaki. Pero dito sa September IC natin or September na initial conditions already shows na yung more than 50% ng ating probability indicate ng La Nina. So from September, October, November until December, January, February, na makikita natin na more than 50% yung probability ng La Nina kaysa doon sa neutral. Pero in terms of climatological probability, talagang mas mataas yung ating probability ng El Nino or La Nina pagdating na ng last quarter up to the first quarter of the year or the winter season. Kasi ito yung mas mataas pala yung kanyang probability kaysa doon sa Enso neutral na probability. But pagdating ng January, February, March until April, May, June, mas bumababa yung probability ng El Nino or La Nina against doon sa Enso neutral. And kung makikita natin dito sa model plus expert judgment na forecast, mas maliit yung chance ng ating El Nino compared doon sa La Nina and Enso neutral. And based also din sa models, makikita natin na mas maliit yung kanyang probability for El Nino against doon sa Enso neutral and La Nina. So ano ba yung pag-asa Enso alert system natin sa ngayon? So we have upgraded from La Nina watch since July, August na inisyo natin. And then September, tulad na sinabi ni Ms. Remy na nagkaroon na tayo ng upgrade doon, which is La Nina alert, meaning a transition from Enso neutral to La Nina is favored in the coming months or month. And there is a 70% to 80% chance of La Nina forming in the last quarter of 2021, which may persist until the first quarter of 2022. So yun ang nakikita natin na mangyayari kung magkaroon tayo ng La Nina. But sa ngayon, still Enso neutral conditions pa rin ang nasa tropical Pacific natin at for the oceanic and the atmospheric indicator. So, ano ba yung mga weather systems that may affect the country for the period October to March of the following year? So, still, yung mga thunderstorms activity natin, frequent sa ngayon, lalo na sa hapon at gabi, tulad ng sinabi ni Sir Chris kanina, yung ating ITCZ o the Intertropical Convergence Zone na yung axis sa ngayon is over Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. Then yung easterlies, ito po yung weather system na mag-prevail during the transition period, siguro after mga October. Ito na yung ating prevailing weather system. Then yung low pressure area na usually naka-embed siya sa ating ITCZ, yung tropical cyclones, still mararanasan pa rin natin hanggang
katapusan ng taon hanggang the following year. And then itong northeast monsoon, mag-prevail ito siguro mga November or last week ng October, kasi ang October natin is the transition period from the southwest monsoon towards the northeast monsoon season. And then pag northeast monsoon season na tayo or amihan, pagkakaroon na din tayo ng tail end of the frontal system. Yung tinatawag natin shear line sa mga minsan tinatawag ng mga ating mga forecasters. At itong tail end of the frontal system din ito yung magpe-prevail din pag yung kasagsagana ng ating amihan. At ito rin po nagpapaulan sa ating bansa during the amihan season. Well, pag yung may maganda pala yung ating panahon, hindi naman natin lahat na lang umuulan sa buong season na ito, still we could experience magandang panahon that is due to the reach of high pressure areas. And ito nasabi na rin kanina ni Ms. Remy kung paano natin i-interpret yung ating rainfall maps. Ipapakita natin. So, pag kulay yellow and pula, ibig sabihin may kakulangan sa ulan. Pag yung green to blue, ibig sabihin katamtaman hanggang sa mas maraming ulan ang ating mararanasan sa ating different areas of the country. So ito na yung ating rainfall forecast for October, which shows na ito po yung kaliwang mapa. Ito po yung normal natin ng ulan for October. That ang normal na ginamit natin dito is 1991 to 2020, but this is not yet the official one because we just made this because ang ating initial conditions ay 1991 to 2020, pero hindi pa ito yung official natin na gagamitin. So ito 1991 to 2020 normals already shows na yung ating ulan is all over the country is about 200 to 300 millimeters. At yung may mga areas lang na mas maraming ulan, 400 to 500 millimeters. At makikita natin na yung dito sa kaliwang bahagi ng bansa is medyo mas mababa na compared dito sa eastern section. So ibig sabihin, nagmamigrate na yung ating ulan from the western section because of southwest monsoon until September, napupunta na siya sa eastern section pag dating na ng October, starting October. So ito po yung ating normal rainfall for October. This is our forecast, which shows na, i-compare natin yung forecast against dun sa normal, it shows na maraming areas of the country, may mga mas maraming ulan, itong sa Luzon, Visayas, especially, and some eastern part of Mindanao. And the rest, near normals. And in terms of probability naman, this is what we call the deterministic forecast, and this is the probabilistic forecast. So may tatlo tayong category. Below normal yung kulay red, orange to red. Pag green, it's near normal na probability. Pag blue, above normal. So dito sa ating forecast for October, this shows na mas malamang yung ating forecast probability for above normal rainfall. Lalo na pag yung darker yung blue, ibig sabihin, mas mataas yung ating confidence or certainty na magkakaroon tayo ng above normal because of this probabilistic forecast na pinapakita din ng ating rainfall forecast sa ngayon. And pagdating ng November, so makikita na natin na yung left side of our country or the western part of the country, mas humihina o mas lumiliit yung ating ulan at napupunta na dito sa eastern sections ng bansa. Ibig sabihin, prevailing na yung ating northeast monsoon, kaya mas maraming ulan dito sa eastern sections ng bansa. And this is our forecast. So kung i-compare natin yung forecast natin against dun sa normal for November, mas marami pa ring ulan ang matatanggap natin for November, which shows many parts of the country, about 51 provinces, will likely receive above normal rainfall, and the rest is near normal ang ating mararanasan or expected. And then ito naman yung probabilistic forecast natin. So pag kulay blue dyan, mas marami pa ring areas ang mas mataas yung probability ng kanyang above normal. Pero pag sinabi nating probability, ito lang yung mas mataas na probability. So tatlong probabilities yon, below, near, at saka above. So
Ibig sabihin nun, kung halimbawa 50% yung probability na above normal, still we have the probability for below and near normal na mga 50% din. So ito yung mga paano natin i-address yung ating uncertainty in the forecast. At pagdating sa December, ito yung forecast natin. Makikita natin na halos mas bumababa yung ulan sa December dito sa western sections ng bansa at dumadami naman yung ulan dito sa eastern sections. So ito yung forecast natin. Maraming ulan pa rin yung forecast for December sa eastern sections ng ating bansa. And in terms of percent of normal, mas maraming ulan ang in-expect natin dito sa eastern, northeastern Luzon, southern Luzon, as well as some parts of Visayas, but the rest of the country near normal. And in terms of probability, hindi siya ganun ka-blue. So ibig sabihin, but the areas na may above normal din tayong forecast has also the higher probability for above normal na rainfall. About 25 provinces ang may above normal na forecast sa forecast natin and 58 ang may near normal. And for January next year, makikita natin na yung ating rainfall dito sa western sections ng bansa halos bumababa, less than 50 millimeters yung kulay gray. At dito naman kahit sa eastern sections natin mas bumababa, lighter, about 100 to 200 millimeters. But sa Visayas, eastern Visayas, and northern Mindanao, iyon ang mas may mataas pa rin na mga rainfall natin normally. At ito po yung ating forecast which shows na halos parehas yung ang ating itsura ng mapa natin except for Mindanao kasi makikita natin dito na mas maraming ulan dito sa western section compared dun sa normals. So ito relate to percent of normal, itong mga eastern sections at Visayas, southern Luzon, Visayas, and the western part of Mindanao, yun ang makaka-receive ng above normal rainfall, whereas itong western sections ng Luzon, it's below normal, and most parts of Mindanao and northern Luzon is near normal. So about 48 provinces ang above normal, 28 provinces ang near normal, and 8 provinces will likely receive below normal. At ito naman yung probability, still mataas pa rin yung ating probability for above normal compared doon sa near normal at saka below normal na probability. And for February, makikita natin na still yung concentration ng ulan natin sa eastern sections of the country. And then yung ating forecast is mas maraming ulan dito sa Visayas and parts of Mindanao. So in terms of percent of normal, still marami pa rin above normal rainfall tayo dito sa eastern Luzon, southern Luzon, Visayas, and most parts of Mindanao, which is almost 56 provinces. Ito ang above normal, 19 provinces ang near normal, 7 ang below normal, and we have only one way below normal, that is in Ilocos region. But talaga namang itong areas na to, the western sections of Luzon, Visayas, pag ganitong buwan, halos wala siyang ulan or minimal yung ulan ng mga areas na ito. But in terms of probability, still mataas yung ating probability for above normal against doon sa near at saka below normal. For March, makikita natin na yung ating rainfall still concentrated sa eastern sections pa rin ng bansa. Ito naman yung panahon na kung saan humihina na rin yung ating northeast monsoon season, and then yung mga ibang weather systems na nakaka-affect dito, lalo na sa Mindanao, na mas marami silang ulan, mga ITCC dito na siya nakakoncentrate minsan, or mga ibang mga tail end of frontal system. So ito po yung nagpapaulan at nagbibigay ng ulan dito sa mga areas na to. So ito po yung ating forecast kung saan makikita natin na mas maraming ulan dito sa southern Luzon, Visayas, and Mindanao area. And then sa Luzon natin meron tayong near to below normal rainfall. And in terms of probability, mas malamang pa rin yung ating probability for above normal, but in Luzon area, although mas yung above normal, but only mga 40 to 45% ang kanyang probability for above normal rainfall. And ito naman yung percent of normal forecast natin for the different provinces in the country, kung saan makikita natin na halos kulay
Green and blue ang makikita lalo na sa Visayas, sa Southern Luzon, from Southern Luzon. Actually, Metro Manila, Southern Luzon, Visayas, and also Mindanao, which shows na halos ang ating forecast is maraming blue and green. Ibig sabihin, near to above normal, except for Luzon area, na meron tayo mga below normal pagdating na ng January, February, March, and just what we have said, na itong mga areas na to ay mas konti yung ulan niya during this period. So ito naman in terms of millimeters, although masasabi natin above normal ng mga ibang areas sa western section, but still yung kanyang ulan, i-compare natin dun sa ibang sections, sa eastern sections na mas marami pa ring ulan, yung ating eastern sections compared dun sa western section ng bansa. Tulad nito yung mga kanyang mean is on 11. Yung mga sa Cordillera, sa Ilocos region, mas mababa yung ulan niya. Yung sa forecast natin, mababa rin. And then this is for Visayas na forecast in terms of millimeters. Ano naman yung forecast natin sa mga watershed natin for the selected dams and lakes in Luzon and also in Visayas and Mindanao. So this is for October to March of 2022. So pag titingnan natin yung ating different watersheds from Angat, Lamesa, Lake Buhi in Bicol, Lake Lanao in Mindanao, Magat Dam in Northern Luzon, Malinaw in Bohol, Pantabangan in Nueva Ecija, San Roque in Pangasinan. So overall, makikita natin na halos green and blue. So ibig sabihin near to above normal rainfall ang ina-expect natin doon sa mga watersheds natin from October to March of next year. At yung mga rain stations naman natin over selected dam areas, ito naman yung point forecast lang yun sa mismong station na nag-observe ng ating mga rainfall. So dito makikita natin na December, January, February, from November, halos near normal siya. December, January, and February, makikita natin na may mga dams na mas maraming ulan, kulay blue above normal, and in March, near normal. But sa October, may mga areas tayo like Ambukla and Angat na yung kanyang, this is above normal. Nagkamali. Siguro to sa kulay. We will, ano na lang namin ulit. Kasi the percentage is 83, this is green. Okay. Kulay lang siguro. So mostly near to above normal yung ating forecast for the rain stations also over our selected dams in Luzon and Visayas area. And then for the over selected river basins, ang ating forecast from Luzon and Mindanao na mga catchment. So makikita natin na halos green and blue, ibig sabihin near to above normal rainfall din ay na-expect natin over the selected river basins. So from October to December. And then for January in Luzon mostly, may mga below normal tayo na makikita sa mga different river basins from January to March. But other river basins have also near to above normal. But sa Mindanao, halos near and above normal siya from February to March of next year. And for the dry day forecast, ito naman yung dry day forecast natin. Ito po yung days na kung saan meron tayong zero, walang ulan, or may ulan man but less than 1 millimeter. So ito po yung normal na number of days for the different provinces in the country. Kung saan, halimbawa, yung Abra has 22 dry days. So ibig sabihin 22 yung araw na wala siyang ulan or meron man less than 1 millimeter ang ginamit natin na index. At ito yung forecast natin, 21. So ibig sabihin meron siyang nabawasan ng isang araw yung ating dry day. So ito po yung tinatawag natin na anomaly. Pag negative, nabawasan yung ating number of dry days. Pag positive, nadagdagan. So kung makikita natin yung mga areas na halos blue, ibig sabihin mas maraming araw
ang nabawas doon sa ating dry days. So, ibig sabihin, mas maulan mas nadagdagan yung araw na maulan o ng 1 millimeter or more. So ito po yun sa areas ng Calabarzon. Makikita natin dito na mas maraming shades of blue, or the darker the color, maraming days ang nabawas or nadagdagan yung ating araw na may ulan. And then for the Visayas area and up to Mindanao, kung saan nakikita din natin na in October sa Visayas, meron tayong maraming negative anomalies or nababawasan yung ating araw na walang ulan. Tulad dun sa Aklan, we have 16. Dapat yung October natin na may na dry day. Pero yung ating forecast is only 12 days. So nabawasan ng 4 na araw yung ating araw na may ulan. Na walang ulan, I mean. And for the temperature forecast, ito naman yung pinakita kanina ni Ms. Remy, yung sa assessment. Ito na yung forecast. So, pag nakikita natin na yung maraming dots na pula, ibig sabihin mas warmer than average. Pag dots na blue, ibig sabihin mas cooler than average. So generally, makikita natin na near to warmer than average yung mas maraming kulay pula, lalo na sa November, December, ang ating most stations, station-based kasi itong ating anomaly. So, lalo na sa December, for Luzon, Visayas, and Mindanao, mas maraming warmer than average or way above average. But pagdating ng January, February, and March, halos nabawasan yung mga red na mga dots and marami siyang kulay puti and then may mga blue dito sa extreme northern Luzon or Luzon area and some parts of Visayas. So may mga stations tayo na mas malamig yung forecast. And then dito sa Mindanao mas marami ding meron pa rin tayong slightly warmer na mga areas. But ito po yung based dito sa mean anomaly. Hindi ibig sabihin nito na kung December mainit na yung ating mararanasan, mainit lang siya doon pero based pa rin ito sa normal. So mas mararanasan pa rin natin yung normal na taglamig pagdating ng December, January, February. Yan pa rin yung ating normal na temperature. This is the forecast ranges of extreme temperature for the different areas. So northern Luzon, lowlands of Luzon, mountainous Luzon, lowlands of Visayas, lowlands of Mindanao, and mountainous Mindanao. So sa ngayon, since papunta na tayo sa taglamig, mas nababawasan na yung ating mga maximum temperatures. For example, in northern Luzon from 37 and extreme na ito ito yung isang araw lang pwede nating maranasan ang ganitong temperatura, hindi for the whole month. So ito po yung 37.1, nagre-range siya from 29.5 to 37.1. Pag yung November, 37.5. Tapos pag December, January, mas bumababa na yung ating extreme temperature na for maximum sa northern Luzon. And then until January and in February, mas may mga areas na tumataas. And then comes March, mas tumataas kasi ito na yung umpisa ng ating tag-init. So, ito naman sa minimum, ito naman yung lowest na possible na maranasan. So, sa mountainous Luzon, ito po yung ating gauge minsan doon sa Baguio area na kung saan may forecast tayo na nag-range from 14, ang pinakamababa up to 15.4. And then for November, 12.4 to 13.4. Pero pagdating ng December, makikita natin dito na bumababa yung ating forecast for the lowest, which is 11, for January 9.1, also in February. And then pataas na rin siya pagdating ng March. And also in the mountainous areas of Mindanao, meron na tayong forecast na bumababa din yung ating temperature for December, January, February. And ilang bagyo din ang ini-expect natin for October to March for October until March of 2022. So for October, we still expect 2 or 3 na tropical cyclones. Same with November, 2 or 3. For December, we have 1 or 2.
And then for January up to March of the following year, it's 0 or 1. At yung tracks naman natin, we have to remember na kung October, November, December hanggang March yung ating track, mostly nagko-cross ito sa Southern Luzon, Visayas, and Northern Mindanao area. And usually ito po yung mga bagyo na destructive kasi nagko-cross talaga siya sa ating areas o landmass. So ito po yung kailangan natin paghandaan pag may dumaan na mga bagyo. And we have also the TC threat potential. This is for the period September 22 up to October 5 for the week 1, week 2 forecast. This was initialized yesterday. And so as of today, September 22, up to September 28 para lang yung week 1 na to. So as of today, a low pressure vortex or the LPA1 exists inside the western section of the Philippine Area of Responsibility or PAR, but it has a low likelihood of becoming a tropical cyclone and will likely move towards Vietnam. And recent forecast data suggests that another low pressure vortex pala ito siya, or LPA2 will likely form outside the Philippine Area of Responsibility. And the recent forecast data suggests that may high likelihood siya becoming a TC but will likely recurve towards the southern Japan before entering the PAR. So hindi siya papasok sa ating PAR based dun sa recent na initial conditions. And for week 2, we have a low likelihood of a low pressure vortex formation near or within the PAR. So therefore, there is no active TC threat during the forecast period. But any changes in the forecast will be closely monitored kasi mas mabilis yung ating changes sa ating napaka-dynamic ng ating atmosphere. So mabilis yung change ng mga forecast natin. And so for summary, our ENSO alert system status is at La Nina alert, meaning 70 to 80% chance of La Nina forming in the last quarter of 2021, which may persist until the first quarter of 2022, and for the forecast rainfall from October to December, so generally near normal to above normal rainfall conditions in most parts of the country, and the probability of above normal is high. And for January to March of 2022, generally near normal to above normal rainfall conditions in most parts of Southern Luzon, Visayas, and Mindanao, with higher probability of above normal, except for some provinces in the Cordillera Administrative Region, Region 1 and Region 3, where below normal rainfall conditions are likely. And for the forecast temperature ranges from near average to above average over most areas of the country, except in some parts of Northern Luzon and Visayas where below average temperatures are expected during the forecast period, and 5 to 8 tropical cyclones are expected to enter or develop in the Philippine Area of Responsibility from October to March of the following year. And PAG-ASA will continue to closely monitor the climate conditions, especially this looming La Nina that may affect our country, and updates and advisories shall be issued as appropriate. And our tentative schedule of the next climate forum will be in October 20. And with that, maraming salamat po. So these are our website. This is for our website, our Facebook, and our Twitter, and also our email. And if you have comments or mga questions, you can write us through this email, pagasa.clims@gmail.com, or at Miss Annalisa Solis na email. So with that, maraming salamat po. Thank you very much, Lucy, for this comprehensive climate outlook for the next 6 months. So I hope na nabigyan po namin kayo ng mga advice and alerts para dito sa ating looming La Nina, So for your questions and clarification, so we may now proceed to the open forum para po makapagbigay kayo ng mga sangguni
or makapagtanong kung ano po ba yung mga clarifications nyo po dito. So, I may now turn you over to Sir Junie. Thank you, Ma'am Ana. So, magandang umaga po sa lahat. So, sa mga naano po ng ating mga speakers, so may mga questions po from Facebook saka YouTube. Wait lang po, basahin ko lang po. So from Bern, BC, for the weather forecast, Sir Chris. Good AM po, tanong ko lang po, may mga bagyo po ba na dadating from Tarlac? Araw po. Yes, may inaasahan pa rin po tayong bagyo. Actually, bago magtapos ang September, ay we're expecting at least isang bagyo pa. Dahil ang actual forecast natin for the month of September is 2 to 3. However, kanina nga pinakita ni Ms. Lucia Bastilla dun sa tropical cyclone outlook natin for the next 2 weeks. Kung magkakaroon man ng bagyo ay hindi ito papasok ng ating PAR. Ganun pa man, patuloy po tayo magmamonitor at magbibigay ng update at antabayanan po nila yung not only our public weather forecast, kundi maging yung mga possible weather advisory sa mga susunod na araw. Maraming salamat po, Sir Chris Perez. Then another question from Facebook po is from Ma'am Elizabeth Darsen. Ilan pang bagyo ang papasok sa ating PAR? I think she is talking how many tropical cyclones po ang pwedeng pumasok pa for the rest of the year. So, Ma'am Ana or Ma'am Rosie? Okay, so sa nakikita po natin until the end of December, may nakikita po po yung mga around 4 to 6 tropical cyclone po by end of December yung nakikita natin na possible. So dun sa forecast natin for the month of October, so September, mga 2 or 3, so nakakadalawa po tayo. So actually, inaasahan po natin itong naging low pressure area na possible siya potential na isang bagyo, but then may nakikita pa rin po tayo na sinasabi nga natin na matamang imo-monitor natin itong mga low pressure system kasi nakita po natin medyo active yung ating intertropical convergence zone. So mga around 4 to 6 po. By end of December. Thank you for that comprehensive answer, Ma'am Ana. Then another question po is from Miss Arlene Sabatin Cuevas. Good morning po. Sana po lagi daw ma-update yung status ng dams sa FB page during the rainy season. So it's for Ma'am Sheila Schneider. Yes po, pina-update naman po namin yung mga dams kapag everyday po yun, meron pong update. Kapag po nakakakuha kami ng data from the dam operators. Thank you, Ma'am Sheila. So another question po is from Sir Noleto Binahon. What is the basis of Philippine Area of Responsibility which includes Sabah, Guam, and Taiwan? I think Sir Chris Perez would be the one to answer. Yung designation po ng PAR has nothing to do with politics or national sovereignty, no? So, yan pong designated area of responsibility natin ay pinag-aralan po yan sapagkat kung mapapansin po natin, yung kasi very strategic ang location ng Pilipinas, no? We're surrounded by bodies of water na nasa tropics pa, which is very favorable for tropical cyclone formation. So anytime na may mabuo pong bagyo, kailangan meron pa tayong malaking data for monitoring para sa preparation, para sa disaster preparedness and mitigation. Now, hindi naman lahat ng bagyo, karaniwan ng bagyo na nakaka-apekto sa ating bansa ay nagmumula dito sa karagatang Pasipiko, but may mga pagkakataon na mga bagyo po ay nabubuo dito sa West Philippine Sea. So, either sides, western or eastern side ng ating bansa, dapat tayong parang boundary, yung jurisdiction ng ating issuance ng bulletin
para po maprotektahan yung mga kababayan natin should there be a landfalling tropical cyclone na mabubuo either mula sa karagatang Pasipiko or sa West Philippine Sea. And kung mapapansin din natin, no, yung ating far ay nag-extend din sa north and then sa south. So talagang para may maximum coverage po tayo in terms of yung area of jurisdiction natin, ng meteorological task natin, yung pagbibigay ng warnings, will go all the way from the northernmost part of the country down to the southernmost part of the country po. Thank you for that information, Sir Chris. So dito po sa Zoom may mga katanungan po from Pag-asa Hydromet Division. Ask ko lang po doon sa forecast rainfall, makonsider yung 7 to 80% chance of La Nina. So, Yes po. Kino-consider po natin yung 70 to 80% chances of La Nina and then yung potential po na development ng La Nina in the coming months. Yan po ay based dun sa initial conditions or recent conditions ng sea surface temperature anomaly na minomonitor po natin. So yun po yung ating predictor or yung pang-forecast po. Base po dun sa recent initial condition po ng possibility and forecast SST. Okay po. Thank you, Ma'am Ana. Then another question po is from Sir Tani Cruz. Mas maraming ulan po tayong inaasahan sa mga susunod na buwan sa malaking bahagi ng bansa. Dahil po ba ito sa epekto po ba ito ng La Nina? Sir, Sir Tani, potential po, posible po. Bali, ito po ay combined effects na po. So, ibig sabihin po natin, kapag po meron tayong potential na La Nina, so it increases the likelihood ng pagkakaroon ng medyo mas mataas na ulan kaysa karaniwan. So, ibig sabihin po, yung pinakita natin kaninang mga weather systems that might affect our country, magko-contribute po yung pagkakaroon po ng looming La Nina dahil yun nga po medyo mas wetter ang conditions dahil it increases the likelihood. So ibig sabihin po kung halimbawa meron tayong mga intertropical convergence zone, nakikita natin na medyo active ang ITC natin. So pagdating po ng October, katapusan ng October, November na kung saan magaganap yung transition months and then yung amihan po natin, so possible po na magiging active din po yung ating northeast monsoon. Thank you for that comprehensive answer po, Ma'am Ana. Combined effects na po ng ating mga prevailing weather systems and then yung pong prevailing na stronger easterlies due to La Nina. Thank you, Ma'am Ana. Then another question po from Philippine Sugar Millers Association. Good morning. How would you rate in terms of percentage the chances that the La Nina will persist through the first quarter of 2022? Ma'am Ann, wala po ata kayong audio. Okay, so in terms of percentage, yung chances of the La Nina will persist through the first quarter of 2022. So kanina ipinakita po natin, Miss Lucy, pwedeng balikan natin yung percentage ng chances that the La Nina will persist through the first quarter. So nakikita natin po is more than 50% pa rin po yung La Nina to persist until the first quarter of the following year, actually until January, February, March. So previously, kung mabalikan po natin yung previous forum natin, ay sabi natin ay hindi magka-constitute itong potential La Nina na mag-produce ng isang event. Ibig sabihin po yung 5 overlapping 3 months or yung 7 months. But then base po dito sa nakikita natin ay posible siyang magkaroon ng isang potential na isang full event. Ibig sabihin po 5 overlapping 3 months. So kung mag-i-start po tayo halimbawa yun sa SST forecast, so makikita po natin na potential siya na mag-constitute siya ng isang full-blown week short-lived La Nina na up to 7 months. But then previously po hanggang 5 to 6 months lang. Pero makikita po natin na pwede siya maging isang full-blown event. Yun po yung nakikita natin until the first quarter of the following year.
So, makita natin, JFM sustain more than 50% based dun sa official probabilistic forecast until January, February, March season. So, it could constitute at least one full event or 5 overlapping 3 months. But then sabi po natin, it could be weak, short-lived. But hindi po siya nangangahulugan na weak, short-lived siya, magiging ganun din po yung mga impact. So makita po natin na matama natin monitor based po dun sa mga forecast rainfall natin at yung day-to-day weather po natin. Thank you, Ma'am Anna. Then, any questions po? I think yun na po yung the rest of the questions sa ating Zoom. So, you can raise your hand or chat, type on the chat box. Any questions pa po? So, I think Ma'am Ann, I think wala na pong karagdagan na question from our participants po. Okay, thank you very much, Junie, for facilitating our open forum. So if you have further questions or clarifications, so you can still email us or tawagan lang po kami sa Pag-asa. So since we now proceed po dun sa ating closing, ano po. So before we proceed po sa ating closing remarks, so meron lang po tayong mga announcements. So dahil po dito sa pinalabas na Pag-asang La Nina alert, so ibig sabihin po may increasing probability of having La Nina in the next couple of months at posibleng po maapektuhan yung ating mga iba't ibang bahagi ng bansa. So Pag-asa ay magko-conduct po ng provincial forum. So meron na po tayong mga confirmed provincial forums. So ini-invite po natin yung ating mga local partners or LGUs po na nasasakop ng ating mga Pag-asa Regional Services Division. You can get in touch po sa ating Pag-asa Southern Luzon PRSD na kung saan magkakaroon po tayo ng Flight Provincial Forum sa Mimaropa on September 28 in partnership po with the OCD Mimaropa Region. Magkakonduct din po tayo ng Confirmed Climate Forum or Provincial Forum dito po sa Visayas Regional Services Division, Bohol. And then magko-conduct din po tayo ng 3 provincial forum or regional forum dito po sa Mindanao. So matamang makipag-ugnayan po kayo sa ating mga Pag-asa Regional Services Division if you are interested to be invited. And i-invite naman din po kayo ng ating mga Pag-asa Regional Services Division sa mga nasasakupan nyo. So now we may go to our closing session. So since wala po si Ma'am Edna, so on behalf of Ms. Edna Vanillo, our Chief of CAD, so who is attending an equally important meeting right now, so I'll take this opportunity to thank each and everyone, those who attended po nitong 140th Climate Forum. So sa walang sawang pagdalo sa ating mga stakeholders and partners sa Zoom at sa wide reach po natin sa FB Live at YouTube channel. So lalo-lalo na rin po sa ating mga colleague natin dito sa Pag-asa Regional Services Division, Pag-asa Field Stations, as well as dito sa Pag-asa Central Office po. So maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating 148 Climate Outlook Forum. And of course, itong regular climate forum natin na ito will not be possible without the unrelenting support from our administrator, Dr. Malano po, as well as our deputy administrators, sa ating mga division chiefs ng CAD, Weather Division and Hydromet Division,
So dun sa walang sawang suporta po at dito sa atin sa pagko-conduct ng ating climate forum, and of course the rest of the PAG-ASA executive staff. And yung overwhelming efforts po actually ng PAG-ASA ICT and awesome effort of the dynamic CAD team staff. So whom without a doubt, so lagi pong ina-exert yung full effort for the preparation starting sa forecast, sa mga logistics, sa invitation, and all of you here and making everyone this forum possible. So maraming salamat po sa ating mga kasamahan at sa buong PAG-ASA. Inaasahan po natin na sa next forum po, sa 141st Climate Forum, which is tentatively scheduled sa 3rd Wednesday of October. So kailan po ba yun? Sa October 20 po, yung possible na next Climate Outlook Forum. So since nagtaas po ang pag-aasa ng La Nina Alert, so pakiabangan or pakimonitor na lang din po dun sa issuance natin if possible na mag-i-issue ang pag-asa ng La Nina Advisory in the next couple of weeks dito po sa ating monitor na looming La Nina. So maraming salamat po at kita-kita po ulit tayo sa next Climate Forum at huwag niyo po kalilimutan na yung ating mga updates ay available sa PAG-ASA website, sa ating social media platform. Punta lang po kayo sa www.bagong.pag-asa.dost.gov.ph. So, ingat po tayong lahat at mabuhay po tayong lahat. So, kita-kita po ulit next time. Maraming salamat po. Thank you po. Maraming salamat. Alam mo na kapag naririnig mo to, nasa kabilang banda kami nang hinahanap mo. Pamparam pam pam pamparam param pam, sumabay lang sa bayo, sarap sa pakiram. Ayos, ayun, natutuwa si Joshua. Ha? Maraming salamat po sa DOST PAG-ASA, sa inyong DOST report. At yan, mga kaibigan, napakinggan natin na about do sa La Nina, no? Meron pong naglabas ang PAG-ASA ng La Nina updates, no? Na medyo mag-ingat po tayo dahil ang La Nina po, ito po yung walang tigil na pagulan, no? Na po pwedeng magkaroon ng landslide, etc. whatsoever, no? Pati yung mga bagyo, ayan, sinabi rin ng PAG-ASA. Kasi po, kung gusto nyo malaman ang mga update sa bagyo, lindol, ay pumunta po lang kayo sa website po ng DOST, no? Nandiyan po yung DOST about sa volcanology and seismology. Nandiyan po yung report tungkol naman po sa mga pag-ulan, may bagyo ba? Kasi po, ang ating pong bansa, lalo ang DOST, ang Department of Science and Technology, may mga radar po, no? May mga radar na tayo na nakadetect ng bagyo, na kung may papasok na bagyo o LPA, low pressure area, at ganyan din ang volcano eruption. So, pero ganun pa man, kahit sabihin natin hindi ganun tawag dito, ka-update ba tawag doon? Hindi eh. Yung yung ganong ka bilis, no, na makadetect, etc. Ganun pa man, nagagawa pa rin po ng mga sangay ng DOST, no? Sa volcanic eruption, sa bagyo. Kaya kung gusto niyo pong malaman, punta lang po kayo sa website ng DOST. Nagawa namin ito habang bilog din ang buwan, mga buwan. Okay, so mga kaibigan, ayan po, at ang programang yan po, at mga kaibigan, ay hatid po sa atin, siyempre, ng uva urcity, na ito po ay antibacterial, best natural antibiotic sa gout, arthritis, neutralizes acidity, prostate problem, at gives extra energy, improves stamina, boost the immune system, fight cancer cell, reduce bad cholesterol, normalize blood sugar level, detoxify toxins, infection of bladder, at kidney infection. So mga kaibigan, panoorin po natin at ang programang ito ay hatid po sa inyo ng uva urcity. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng uva urcity na hindi basta ordinaryong tsaa gaya ng sa iba. Dahil sa taglay ng uva tea, ang antibacterial, best natural antibiotic, gout, arthritis, neutralizes acidity, prostate problem, gives extra energy, improve stamina, boost the immune system, fight cancer cell, reduce bad cholesterol,
normalize blood sugar level, detoxify toxins, infection ng bladder at kidney infections. Naghahanap ba ng mas safe at natural organic herbal na makakatulong para sa mga nararamdaman? O worried pa dahil hindi safe sa labas dahil sa sitwasyon ngayon? Worry no more! UVA Ursi Tea is the answer! The #1 medicinal tea in the Philippines by Best Venture for Beauty, Health, and Wealth. Hindi lang basta tea dahil talagang makakabuti para sa iyong kalusugan. Helps to boost immune system, reduces blood cholesterol levels, helps to normalize blood sugar levels, detoxify toxins, helps to reduce the level of stress and anxiety, at makakatulong para sa mga nararamdaman tulad ng mataas na uric acid, kidney stones, high blood pressure, UTI, at marami pang iba. Approved by FDA, kosher and CCOF certified, 100% organic, proven and tested, and no side effects. Be healthy and live life to the fullest with UVA Ursi Tea. Now available in selected branches of Mercury Drug, selected pharmacies and supermarkets nationwide. For more details, please contact 0915 308 4112. Ayan, yan po ang uva or sati, no, mga kaibigan, na marami pong maitutulong sa bawat katawan ng bawat nilalang, no? At hindi lamang po yan, at yan po ay may nagtatanong kung saan daw makakabili po, no? At nag-PM sa atin, yan po ay mabibili sa lahat po ng sangay ng Mercury Drug nationwide at gayon din sa mga supermarkets at ilang pong mga butika, no? At yan po ay mura lang, at yan po bukod sa affordable na, marami pa hong maidudulot na maganda sa inyong mga katawan o sa ating mga katawan, no? At bukod po dyan sa pag-inom, yung pong mga tea bags na natira na, nagamit nyo na ilang beses, ay huwag nyo pong itapon at pwede nyo pong ulit pakuluan. At yung pong katas doon, ay pwede nyo pong, kung kayo may rashes, pwede nyo pong ibuhos doon, no? Ipampahid doon. Ha? At gayon din doon sa mga may sugat, pwede nyo rin pong gamitin doon, no? Dahil yan po ay muhat sa prutas, no? Na dito sa mga ilang sikat na rehiyon dito sa bansa, na doon po yan inaani at pinoproduce, no? Doon po ginagawa para maging tsaa, no? So yan po mga kaibigan, at doon po sa nagtanong din kung po pwede daw bang magbenta, abay pwede po, no? Sabihin nyo lang kung interesado kayo, at pwede po kayo makipag-usap o PM nyo lang po ako, o kaya dito po sa Millennial Online Team, at bibigay ko po sa inyo ang contact numbers. At syempre, kaya nga yan hatid po sa atin ng Best Venture na for Beauty, Health, and Wealth. Kita nyo naman, for Beauty, Health, and Wealth. At bukas, matutunghayan nyo po yung mga nag-testimony dyan po sa mga uminom po ng uva or city. Bukas po, abangan nyo yan. Okay mga kaibigan, sa oras na alas 6:41 po ng gabi Philippine Standard Time ay pansamantala ako po'y magpapaalam muna at muli magbabalik po sa araw ng bukas para sa ating Friday edition ng, tama ba Joshua, Friday? Ng programang Talakayin, Rebisahin, Opinyon Palawakin, Aksyonan, Tropa. Pero bago tayo magtapos mga kaibigan, ay muli pinapasalamatan ko yung mga nag-view, yung mga nanood sa atin, no, sina Mikulit Yadim, mabuhat daw po sa Cavite, no? Good evening sa iyo, ma'am. At ganyan din kina Ma'am Selina Hepolio, yan po, siya po may-ari ng Uva or City, no, si Ma'am Selina. Ayun. At syempre, sina Ma'am Jacqueline Adahar, nakita ko nanonood. At sino pa ba? Hindi ko na yun lang nakikita ko. Sino pa ba nanonood sa iyo, Diyos? Marami ba? Meron? Wala. Wala. Yun. Andiyan sa iyo, wala. Hindi kasi nandito master kaya dito ko lang makikita, no? Okay mga kaibigan, sa ngalan po ng ating technical side, si Joshua Baltao sumulat. Siyempre ako pa rin na inyong naging kasama, kakwentuhan, kajaming, kasama, kabarangay, ka-Dabarcats, ka-TFC, ka-Tropa, no? Dito po sa programang Tropa, Rosel Lopez. Magandang gabi Pilipinas at mapayapang magdamag sa inyo. Hasta la vista. Georgetown University. Big booty bitches. Ano dinaramdam? O gulong-gulo na talaga yung isip mo?
Tumutok lamang at panoorin dito sa Millennial Online TV. May tuturo po ko sa inyong isang paraan upang maibsan at mabawasan niyang problemado ninyong pag-iisip. Ito ay ang Tai Chi Learning Series. Sana po tumutok po kayo at abangan niyo po kung Sabado po ng umaga yan. Dito lamang po sa Millennial Online TV. Salamat po! Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling hanggang na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot dahil iniwan at ipinagpalit, niloko ng iyong minamahal. Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online haralista ng bagong milenyo, si Randel Villados. Naninigas ang aking katawan kapag umikot ng plaka. At haharanahin kayo ni Randel ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on! Kung tayo'y matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayong makiduet kay Randel tuwing Sabado ng hapon. Tutok na! Tawag na, mga milenyo! Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko o aking giliw. Mga katropa, tunghayan ang kusinero ng bagong milenyo, si Kuya G, at ipagluluto niya kayo ng masasarap na putahe ng pagkain. At para matuto kayo kung paano ito lutuin na pwede mong ihain o ipagmalaki sa iyong mga kaibigan o kamag-anak. Kung ngayon, samahan natin si Kuya G, si Hener Arriesgado, at ituturo niya kung paano lutuin ang mga masasarap na putahe ng pagkain dito lang sa kusinero ng bagong milenyo. Live dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na, mga katropa! Talakayin, rebisahin, opinyon, palawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa, dito lang sa Millennial Online TV. Ang katropa mo sa pagbabalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Uva Ursity, na hindi basta ordinaryong tsaa gaya ng sa iba.
Dahil sa taglay ng uva tea, ang antibacterial, best natural antibiotic, gout, arthritis, neutralizes acidity, prostate problem, gives extra energy, improve stamina, boost the immune system, fight cancer cell, reduce bad cholesterol, normalize blood sugar level, detoxify toxins, infection ng bladder at kidney infections. Naghahanap pa ng mas safe at natural organic herbal na makakatulong para sa mga nararamdaman? O worried pa dahil hindi safe sa labas dahil sa sitwasyon ngayon? Worry no more! UVA Ursi Tea is the answer! The #1 medicinal tea in the Philippines by Best Venture for Beauty, Health, and Wealth. Hindi lang basta tea dahil talagang makakabuti para sa iyong kalusugan. Helps to boost immune system, reduces blood cholesterol levels, helps to normalize blood sugar levels, detoxify toxins, helps to reduce the level of stress and anxiety, at makakatulong para sa mga nararamdaman tulad ng mataas na uric acid, kidney stones, high blood pressure, UTI, at marami pang iba. Approved by FDA, kosher and CCOF certified, 100% organic, proven and tested, and no side effects. Be healthy and live life to the fullest with UVA Ursi Tea. Now available in selected branches of Mercury Drug, selected pharmacies and supermarkets nationwide. For more details, please contact 0915 308 4112. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Millennial Online TV is now signing off.